Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Hana, at mukhang may parent-student event dun dahil nandito din ang mga magulang ng mga bata. Tuwang-tuwa na pinapanood nila Sakamoto at Aoi si Hana na masiglang sumasagot sa mga tanong ng kanilang teacher dun. Napatanong naman si Aoi kung masaya ba na hiniling nila kina Shin at Luna sila muna ang magbantay ng shop sa araw na yon, at umasang okay lang ang pagmamanage ng dalawang yon dun, kung saan habang kinukuhanan ni Sakamoto ng litrato si Hana, ay inisip nito na sure na okay lang yung dalawang yon. Probably. Lumipat naman ang eksena sa convenience store ni Sakamoto, at makikita natin dito ang naiiritang Shin dahil ginagamit lagi ni Lu yung apron niya sa mga maduduming trabaho, kung saan inasar lang siya ni Lu at sinabi na puro siya reklamo, kaya pinaglinis yun ni Shin ng bintana, na nagpatanong kay Lu na bakit siya yung gagawa nun. Seryoso namang sinabi ni Shin na gusto niya lang itong linawin, at ngayong nasa Parents' Day sina Sakamoto at Aoi sa school ni Hana, ay siya ang in charge sa lugar na iyon. Mabuti naman daw yun para kay Shin ika ni Lu, pero narinig siya ni Shin nang isipin niya na minsan parang bata talaga siya. Dahil doon ay nabuisit na si Shin sa kanya at sinabi na kung meron daw itong gustong sabihin ay sabihin nun ng malakas, at inaakala daw ba nito na hindi niya naririnig yung mga iniisip niya. Kung saan naiirita ding sinabi ni Lu na malaya siya na isipin ang kahit anong gusto niyang isipin, at si Shin ang weirdo doon na lagi na lang nakikinig sa mga iniisip ng iba. Dumating dun si Heizoke kasama si Pisuke as always, at pumunta daw siya doon para kunin ang leftover pork buns. Gayunpaman, bad timing ang kanyang pagpunta doon dahil nadatnan niya sina Lu at Shin na nag-aaway, at gamit ang leftover pork buns ay pinagbabatuyo ni Lu kay Shin, at tinatawag ni Lu si Shin na creepy blonde mind stalker, dahil lagi daw yun nagbabasa ng isip ng iba na para bang isang perv, habang si Shin naman ay pinapatahimik na siya doon habang tinatawag siyang drunken apron thief. Dahil doon ay lalong sumigaw si Lu at sinabi na hindi siya makapag-relax kapag nandun si Shin dahil hindi niya alam kung binabasa ba nun yung utak niya o hindi. Tila ang lakas naman ng impact ng sinabi ni Lu kay Shin at napatigil na lang, at agad siyang nanghingi ng sorry habang naglalakad palayo. Tinanong ni Heizoke na dapat ba yung sundan ni Lu, kung saan malakas na humindi si Lu. Matapos yun ay tinanong ni Heizoke kung pwede niya pa bang kainin yung binato ni Lu na pork buns na nasa lapag, kung saan pinaalis lang din siya ni Lu sa convenience store. Sa sumunod na eksena, naglakad-lakad si Shin sa labas habang naiirita, at pati si Lu ay nakahiga lang yung ulo sa cash register habang naiirita din. Inalala niya yung naging reaksyon ni Shin nang sabihin niya na di siya makapag-relax kapag nandun yun, at inisip na hindi niya pa nakikita yung ganong itsura kay Shin. Wala naman daw siyang ginawang mali, pero napagdesisyonan niyang maging mas mabuti kapag bumalik na si Shin dun. Ayun naman daw din ang grown-up thing to do kahit nakakairita yon. Habang naiirita pa din kay Shin ay biglang pumasok ang 5 taong nakasuot ng full bodysuit na parang nanggaling sa Among Us. At napatanong ito kung yun na ba yung lugar na hinahanap nila. Napalingon dun is Lu, at nung nakita ng mga ito yung name tag na nakalagay sa apron ni Lu, ay inakala nilang si Shin si Lu, kaya napakomento ang mga ito na kinakailangan ni Lu na sumama sa kanila. Iginapos ng mga ito si Lu at isinakay sa isang van, at nakakabaliw daw yun dahil sino daw yung makakaisip na yung subject na ito, 11 years after noon makatakas sa laboratory, ay peacefully na namumuhay sa ganong klaseng town. Inisip nga daw ng taong ito na patay na yung subject na yun. Dagdag nito na iba pa nga yung hair color nito sa personal kumpara sa picture, at dahil daw sa pangalan ay inakala nila na lalaki yun, pero hinayaan na lang nila. Lumalabas na lalaki yung nagsasalita doon at ang pangalan nito ay Tanaka, nang tawagin siya ng driver nila na Mr. Tanaka, at sinabi na mahirap man yun i-bring up pero sa tingin daw ba niya ay hindi ito yung batang nasa imahe, kung saan napalingon si Tanaka kay Lu, at biglang nagalit ito at sinabi na syempre tama yung nakuha nilang bata dun dahil Shin yung nakalagay sa name tag nito, at tinawag nitong Shiba, yung driver, kung saan ang hingi ng tawad si Shiba dun. Tinanong naman ng isang kasama nila na nasa likod ng van kung ano ba yung kailangan ng nagpagawa sa kanila nun sa batang yon, kung saan pinaliwanag ni Tanaka na hindi niya rin alam yung ibang detalye dun, at pinoint niya na di ba ay nag-e-experiment yung laboratory na yun with supernatural powers, kaya kasing halaga daw ni Shin ang isang successful specimen. Isang actual clairvoyant. Nakuha nun yung atensyon ni Lu,
At napakomento si Shiba na napaka-creepy noon dahil kung iisipin mo daw na merong isang tao na kayang sumilip sa isipan mo. Sino naman daw kaya ang gugustuhing makasama yung ganong klaseng lalaki nito, at parang ang lonely naman daw noon, kung saan natawa yung isa nilang kasama dahil kawawa naman daw yun. Sa hindi naman nila inaasahan, biglang sinipa ni Lou yung nagsabi nun habang nakagapos pa din, at sinabi nito na narinig niya yung mga pinagsasabi nito. Proud na sinabi ni Lou sa mga ito na maaaring ang tanga, neurotic, at isip bata si Shin, pero mas mabuting tao daw yun kumpara sa mga taong nasa van na yun. Nagtaka naman si Tanaka sa nangyayari, habang pinagpatuloy ni Lou ang pagsasalita at sinasabi na sino ba sila para i-assume na miserable ang buhay ng ibang tao nang dahil sa nakakaiba sila. Nagsalita naman si Tanaka at sinabi na saglit lang, at tinanong kung ano yung pangalan ni Lou, kung saan sinabi niya naman yun sa kanila. Kaya sinabi ni Shiba dun na sinabi na niya dun na mali si Tanaka at hindi talaga ito nakikinig. Dahil dun ay kinabahan si Tanaka at napatanong kung nasaan yung tunay na Shin. Habang nangyayari yon, napagdesisyon na ni Shin na bumalik na sa convenience store at manghingi na din ng sorry dahil yun daw ang grown-up thing to do. Pero pagdating niya dun ay wala dun si Lou kaya inisip niyang nag-i-slack off na naman yon. Napansin niya naman sa lapag ang mga bubog, kaya agad niyang na-realize na may masamang nangyari. Biglang dumating sina Sakamoto dun, kaya nabigla siya, at nagtaka dun si Sakamoto at napatanong kung may nangyari ba, kung saan kabadong tumingin si Shin sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nag-usap silang dalawa sa kung ano ang nangyari sa kanila ni Lou kanina, at nung pagkabalik niya daw ay wala na si Lou dun. Nanghingi ng tawad si Shin kay Sakamoto dahil siya daw yung may kasalanan dun. Habang inilabas naman ni Sakamoto ang cellphone niya at sinabi na gumagalaw daw si Lou sa may National Highway, at papunta daw yun sa southwest, kaya nakuha nun yung atensyon ni Shin. Nagtaka si Shin kung ano yung ginagamit ni Sakamoto doon, kaya pinaliwanag niya na yung mga name tags nila sa apron ay may GPS trackers, kung saan noindang si Shin dahil hindi niya alam ang tungkol doon. Matapos yun ay pumunta sila sa garahe nila Sakamoto at magdadrive daw sila at ibabalik nila sa kanila si Lou. At pagkabukas ni Sakamoto ng garahe ay makikita natin na tila isang motor ang gagamitin nila. Sa kalagayan naman ni Lou, naiirita na si Tanaka sa mga kasama niya dahil disaster ang naging operation nila, at sigurado daw na papatayin sila ng nag-utos sa kanila dun. Nairita si Tanaka kay Shiba at pinaalis yun sa freeway, kaya pinaliwanag ni Shiba na 15 kilometers pa yung next exit. Kinabahan na dun si Tanaka at sinabi na yun yung dahilan kung bakit ayaw niyang umalis sa field, kung saan sinuggest naman ni Shiba na mag-pretend na lang sila na yung nahuli nilang bata ay si Shin. Magandang ideya naman daw yun ika ni Tanaka, at sasabihin na lang daw nila na nawala na yung Esper powers noon. Pero nung pinpoint ni Shiba na hindi ba magiging problema din nila yung gender, ay natameme na naman si Tanaka. Sa isip ni Lou ay sinasabi niya na napakatanga niya at sigurado daw na yun yung parusa sa pagiging masama kay Shin. Inalala niya yung sinabi niya doon kanina at yung sinabi ni Tanaka, at inisip na siguradong galit pa din sa kanya si Shin. Hindi niya din naman daw sinasadyang masaktan yun kaya hiniling niya na sana ay makahingi siya ng tawad doon. May napansin naman bigla si Shiba sa rearview mirror, at pagkatingin nila doon ng maigi ay lumalabas na sina Sakamoto at Shin yun na nakasakay sa motor, at tila tumatalon-talon ito papunta sa iba't ibang parte ng Skyway. Hindi nagtagal, nagawang maabute nila Sakamoto yung van na nangidnap kay Lou, at mangiyak-ngiyak naman na tinawag ni Lou ang mga pangalan nila, at nakuha niya yung atensyon ni Tanaka nang tawagin niya yung pangalan ni Shin. Kinausap naman ni Sakamoto si Tanaka at sinabi na nandun siya para kunin pabalik ang kanyang empleyado. Doon na-realize ni Tanaka na yung kasama ni Sakamoto ang tunay na Shin, at para mas kumpirmahin niya yun ay tinignan niya yung itsura nun at ng bata sa litrato, at yun na talaga ang Shin na hinahanap nila, kung saan mabuti naman daw yun ika ni Shiba. Agad na napagdesisyonan na hulihin na nila Tanaka si Shin, at narinig niya yung inisip nito na hindi na ito papatayin sa lab, at tila nanlaki ang mata ni Shin nang marinig niya na tiga laboratory ang mga yon. Sinabi ni Tanaka sa mga kasama nila na cue na nila yon, kaya nagsilabasa na ang mga ito sa van, at may dala-dala ang mga ito na motor at electric baton. Tinabihan ng isa sa mga Among Us si Sakamoto at naghanda yung hampasin siya ng electric baton, pero madali niya lang yung sinipa papunta sa pader sa gilid nila, na nagsanhi ng pagkaskes ng buong motor at mukha nun, at di nagtagal ay nasira yung motor nun at tumilapon sa highway.
Noindang yung isa sa mga Among Us dun, at bigla nitong nakita si Shin na sumakay sa isang pickup truck at nanghingi ito ng kahoy na nakalagay dun sa driver nun, kung saan pumayag naman yung driver na kumuha ito. Habang iniisip pa lang ng isa sa mga Among Us kung ano yung gagawin ni Shin dun, ay biglang binato ni Shin yung hawak niyang kahoy at umipit yun sa gulong ng motor ng isa sa mga Among Us na nagsanhi ng pagsemplang nito. Namangha yung driver ng pickup dun, at tinanong kung gumagawa ba sila ng movie, at sumang-ayon naman dun si Shin. Nabwisit yung natitirang Among Us kina Shin at pagbabayaran daw nila yung mga pinaggagawa nila dun. Pero agad na naputol yung pagsasalita niya nang biglang lumiko si Sakamoto at pumunta iyon sa harapan niya. Biglang iniangat ni Sakamoto yung motor niya at gamit ang gulong nun ay hinampas nun yung mukha ng natitirang Among Us. Napakomento si Tanaka na ibang klase sina Sakamoto dun, kung saan napatanong si Shiba kung mabilis na talo ng mga iyon yung mga tauhan nila, at sumang-ayon dun si Tanaka. Sumigaw naman si Luz sa likod nila at sinabi na tigilan na kasi nila yung ginagawa yon, at hindi nila gugustuhin na galitin yung boss niya. At bago pa daw masaktan yung mga iyon at lumala ang sitwasyon ay mag-sorry na sila. Nabwisit sa kanya si Tanaka at sinakal siya noon at pinatahimik. Alam niya daw ba kung ano yung mangyayari sa kanila kapag bumalik sila sa laboratory ng walang dala, at mas nakakatakot pa daw yung mga boss nila dun kesa kina Sakamoto kaya matakot din daw si Lu dun. Habang pinapaliwanag ni Tanaka na kapag natapos na yung mga iyon ay walang may alam kung ano yung gagawin ng mga iyon sa katawan niya, ay biglang tumalon si Shin sa taas ng van nila, kaya nagulat sila dun. Agad na tinanong ni Shin kung okay lang ba si Lu, habang kabadong tinawag ni Tanaka si Shiba, pero pinatahimik lang siya noon dahil hindi niya daw marinig yung radyo, kung saan sinabi ni Tanaka na wag niya na yun isipin at tumulong yun sa ginagawa nila. Nakinig ng onti si Shiba, pero sumunod din siya agad. Inalis niya yung headgear niya at lumabas sa van, at habang umaakyat sa itaas noon ay nagkokomento siya na sayang naman dahil nag-enjoy na siya sa pakikinig sa radyo. Inalis na ni Shiba yung buong bodysuit niya at sinabi na siguraduhin ng boss niya na may bonus pay sa gagawin niya. Sinabihan siya ni Shin na kapag lumapit ito sa kanya ay hindi ito magpipigil, habang si Tanaka ay sinasabihan siya na gawin niya yung thing niya. Tinakpan ni Shiba yung ilong at bibig niya ng kanyang jacket, at nagkomento na ang hassle naman kapag incompetent yung boss mo, at tila bigla siyang naging invisible sa harap ni Shin. Nagulat doon sina Sakamoto at Shin, at dahil hindi nakikita ni Shin si Shiba ay madali siya nung itinulak papaalis sa van, na nagsanhi ng pagtilapo niya sa katabi nilang kotse. Kita ang sakit sa mukha ni Shin nang natamo niyang pagbagsak sa kotse, habang si Sakamoto ay biglang may naramdaman sa harapan niya. At tumalon si Shiba papunta sa motor ni Sakamoto, kaya agad siyang sinigawan ni Shin na mag-ingat, at nung hahawakan na ni Shiba yung mukha niya ay nagawa niya yung ma-sense, at mapigilan. Napakomento si Shiba na ang lakas ng instincts nito ni Sakamoto. Bigla siyang sinakal ni Sakamoto, kung saan paasar niya lang yung sinabihan na nakakatakot naman yun. Sumigaw si Shiba na pakawalan siya nito, at bigla niyang tinusok yung gas tank ng motor ni Sakamoto, kaya nakuha nun yung atensyon nito. Di nagtagal, sumabog yung sinasakyang motor ni Sakamoto kaya nag-alala si Shin dun, at lumalabas na nagawang makatalo ni Shiba pabalik sa tuktok ng van nila. Sinabi nito na ayun pala ang legendary assassin, at inakala niya nakatapusan niya na dun. Nung tinanong ni Tanaka kung nahuli na ba ni Shiba si Shin ay sinabi niya na nakalimutan niya yun habang nire-reveal na ulit ang kanyang sarili. Humarurot na yung van nila habang nasa loob pera nun si Lu, at sinabi ni Shiba kay Tanaka na bumalik na lang sila sa plan A nila at ibibigay na lang nila sa mga nasa laboratory si Lu, kung saan napasigaw si Tanaka na hindi yun yung plan A. Nakakalayo na daw yung mga yon ika ni Shin, at nairita siya dahil nasira din yung motor nila kaya hindi sila makahabol dun. Kung saan nakita ni Sakamoto na tumigil yung mga yon sa Okatabi at napatanong kung sino kaya yung mga lalaking iyon. Sinabi naman ni Shin doon na sa tingin niya ang mga Tiga Lab yun, kaya nagtaka si Sakamoto. Pinaliwanag niya na isa yung underground scientific research facility na mas kilala bilang The Lab. Dagdag niya na hindi yun officially recognized ng government, at doon siya mismo pinalaki. Nagulat doon si Sakamoto, at nagsimulang ipaliwanag ni Shin galing siya doon matagal na panahon na ang nakalipas. Totoo naman daw na mga weirdo yung mga tao doon, pero hindi naman ganun ka-violent yung mga yun kagaya ng mga nakalaban nila ngayon,
At sigurado daw na wala pa siyang nakikitang ganong klaseng gear na nagagawang invisible ang wearer noon. Kaya inisip niya kung ano kaya yung nangyari sa lugar na yun. Sinabi naman ni Sakamoto na in any case, ay kinakailangan nilang maibalik si Lou. Tumayo na si Sakamoto at tinanong na kung gayon ay bisitahin kaya nila yung dating tirahan ni Shin, kung saan sumang-ayon naman si Shin. Sa ibang lugar, sa convenience store ni Sakamoto, dumating dun si Heisuke kasama si Pisuke, at hinanap niya dun sina Shin at Sakamoto. Habang kinekwento niya na nakapulot siya ng 500 yen sa ilalim ng vending machine, ay lumalabas na naiwan dun si Hana at malungkot na sinabi na wala silang lahat dun, kaya nagtaka si Heisuke. Naiiyak na sinabi ni Hana na gusto niya sanang ikwento yung nangyari tungkol sa Parents' Day niya, pero umalis daw yung daddy niya kasama sina Shin at Lou. Hindi naman alam ni Heisuke yung gagawin niya dun habang umiiyak si Hana, pero sinubukan niya pera niyong pangitiin sa pamamagitan ng pagbigay ng acorns at candy. Biglang hinayla ni Pisuke yung tenga niya at may sinabi yun sa kanya, at di nagtagal ay sinabi ni Heisuke kay Hana na hahanapin niya yung mga yon, kaya tinanong ni Hana kung paano. Pinaliwanag ni Heisuke na kayang hanapin ni Pisuke ang kahit sinong nakita na nito dati habang lumilipad. Tumigil ang pag-iyak ni Hana at napatanong kung totoo ba yun, kung saan sinabi ni Heisuke na oo at sila nang bahala dun. Sabay nilang pinanood si Pisuke na lumipad para hanapin sina Sakamoto. Sa sumunod na eksena, nakarating na sina Sakamoto at Shin sa lab, at napakomento si Sakamoto na ayaw na pala yun, at dinala na daw nila dun si Hana ng ilang beses, kaya pinaliwanag ni Shin na sa unang tingin ay isa lang yung museum para itago ang The Lab from the Underworld. Lumalabas na nasa basement ng Oketobi Science Museum ang The Lab. Habang tinititigan yun ay napakomento pa si Sakamoto na dapat kumuha siya doon ng souvenirs para kay Hana at Aoi. Matapos yun ay sinabi ni Sakamoto na kukunin na nila pabalik si Lou, at sumang-ayon doon si Shin. Pagpasok nila sa museum ay pumunta muna sila sa counter upang bumili ng ticket. Pagpasok nila sa loob ay nagmasid-masid muna sila, at napansin nila na ang daming taong namamasyal doon ngayon, kaya pinaliwanag ni Shin na dahil yun sa on the surface ay isa lang ordinaryong museum yung lugar na yun. Bigla namang may bumati sa kanila na welcome daw sa museum na yun at marami daw silang matututunan dun tungkol sa science at nature, at tinanong din sila noon kung first time ba nila yun. Nakuha ng mga yun yung atensyon nila, at tinanong sila ng babaeng photographer na ito na pwede silang makakuha ng isang litrato bilang souvenir. Agad naman na tumanggi si Shin dahil nagmamadali daw sila, pero pinilit siya ng photographer na ito, kaya mas seryoso niyang sinabi na hindi sila interesado sa isang litrato, kung saan masayang pinaliwanag ng photographer na hindi pa sila aabutin ng 1 minuto dun. Di nagtagal, napilitan silang dalawa ni Sakamoto na magsuot ng dinosaur costume at mag-pose para sa camera. Natuwa yung photographer dahil pumayag sila, at siningil sila noon ng 4,900 yen para sa malaking print, kung saan agad na umorder si Shin ng isang kopya dahil deep inside ay natuwa siya sa kinalabasan ng resulta. Sinabi ni Shin kay Sakamoto na yung suot nila doon ay ang perfect way para maitago ang kanilang mukha, kung saan dinagdag ni Sakamoto na komportable pa yun. Dahil doon ay naglakad-lakad sila sa museum habang nakasuot ng dinosaur headgear, at ang una daw nilang gagawin doon ika ni Shin ay kinakailangan nilang mahanap yung daan papunta sa basement. Habang naglalakad sila ay may nakita silang isa sa mga Among Us, at nagwawalis-walis ito habang iniisip na napaka-boring magtrabaho doon sa upper floor, at inisip niya na sana ay nasa basement na lang daw ito dahil narinig niya na doble sa nakukuha niya ngayon yung sahod doon. Agad itong nilapitan nila Sakamoto at Shin, at agad nila itong sinabihan na wag kumilos at tinanong kung nagtatrabaho ba ito para sa The Lab. Nagtaka yung Among Us dun, at inisip na sino kaya yung mga tanggang dinosaur na yon, kung saan pinpoint ni Shin na kapag gumawa ito ng gulo ay mamamatay ito, at kapag lumingon ito ay mamamatay pera nito, kaya sagutin daw nito yung mga tanong niya. Tinanong niya kung paano sila makakapunta sa basement, kung saan seryosong sinabi ng Among Us dun na hindi niya yun sasabihin sa kanila, at tinawag nito si Sakamoto na Tubby Dinosaur Jerk. Dahil doon ay kumuha ng ngipin si Sakamoto galing sa isa sa mga dinosaur fossils doon, at itinusok yun sa ilong ng trabahador doon, kaya napilitan itong mag-sorry at magpaliwanag na nasa annex yung daan papunta sa basement. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila Sakamoto at Shin sa annex,
At namangha si Shin sa T-Rex fossil dun, at si Sakamoto ay napakomento na ang laki nun. Lumalabas na may ibinigay yung Among Us sa kanila na listahan at pinasunod sila sa mga instructions na nakasulat doon para ma-access yung hidden pathway. Sinunod nila yun at ang una nilang ginawa ay denial yung orasan sa Exhibit 820, and sumunod ay ikutin yung ulo ng taxidermy brown bear 90 degrees to the left, at dahil doon ay lumabas ang isang elevator sa gitna ng dalawang bears na nakatayo. Namangha si Shin dun, habang si Sakamoto ay napakomento na ang hassle naman nun buksan, kung saan sinabi naman ni Shin na wala pa yung mga ganong klaseng bagay nung nandun siya dati. Di nagtagal ay ginawa na nila yung panghuling nakasulat sa instructions na gagamitin nila ang isang ammonite fossil na nakuha nila sa trabahador, at i-insert nila yun sa elevator. Note ko lang na yung tinatawag ko kaninang Among Us ay yung trabahador dahil sa itsura ng kanilang bodysuit. Sa kasamaang palad, nag-error ang recognition dahil hindi daw nagmamatch yung fingerprints, kaya na-decline ang kanilang identity confirmation. Biglang gumalaw yung brown bear sa kaliwa nila, at tumunog yung alarm at sinabi na error code 203, at may intruder daw. Lumabas ang isang baril sa bibig ng taxidermy bear, at sinimulan sila nung pagbabarili ni Sakamoto. Mabilis na lumapit si Sakamoto sa mukha ng bear, at agad niya iyong tinuhad sa mukha, na nagsanhi ng pagsara ng bibig dun, at nag-follow up naman si Shin ng isang javelin throw, at tumagos iyon sa ulo ng brown bear. Na-detect ng robotics na ito na na-damage yung system niya, kaya nagsimula itong mag-reactivate na nagpagulat kay Shin. Sinabihan siya ni Sakamoto na bilisan na nila na patumbahin yung bear na yun para makuha na nila si Lu bago maghapunan, at sumang-ayon doon si Shin. Habang nangyayari yun, pumunta tayo sa floor B2, sa loob ng The Lab, at makikita natin si Lu na tinutulak nila Tanaka habang nakagapos ito at nakatali sa isang box. Nakuha ng lugar yung atensyon ni Lu kaya napaisip yun dun kung anong lugar kaya yun. Di nagtagal, nakasalubong nila ang isang lalaki na nakasuot ng tuxedo at reindeer sa ulo, at kita ang kaba sa mukha ni Tanaka habang tinatanong siya nun kung yung dala niya bang bata dun ay yung clairvoyant boy. Kabadong sumang-ayon si Tanaka dun, kaya nagkomento yung reindeer head na ito na bakit para sa kanya ay hindi tugma ang gender at ang kulay ng buhok ng dinala nila sa batang nasa litrato. Inangat ng lalaki yung reindeer helmet nito at ipinakita nito ang kanyang mukha na may tahi-tahi at tila may ekis ito sa gitna ng kanyang bibig, at sinabi nito kay Tanaka na kapag nagsinungaling ito kay Mr. Reindeer ay mamamatay ito. Kinilabutan dun si Tanaka at sumang-ayon, habang si Lu ay nagtataka kung sino yung lalaking iyon. Napansin niya na puno ng tahi ang mukha at kamay ng reindeer man na ito, kaya nakreepyhan siya dun. Bigla namang nag-excuse si Shiba at pwede daw ba itong magsalita, at pumayag naman dun yung boss nila, kaya pinaliwanag niya na yung dala nila dun ay hindi yung hinahanap nilang clairvoyant, pero alam niya daw kung paano mahanap yung tunay, na nagpagulat kay Tanaka. Dahil dun ay dinala na rin ng iba pang subordinate ni Reindeer man si Tanaka kasama si Lu sa kung saang lugar, habang nagagalit si Tanaka kay Shiba at sumasakit na daw ang puwet ni Lu. Tinanong ni Reindeer man si Shiba kung talaga bang alam nito kung paano hanapin yung clairvoyant boy, kung saan sumang-ayon si Shiba. Kung gayon daw ay sige, at kinakailangan daw nila yung batang lalaking yun kahit ano ang mangyari, dahil kung hindi daw ay magiging sobrang disappointed daw ni you-know-who. Humawak ng mahigpit si Reindeer man sa balikat ni Shiba, at tinanong niya yun kung maaasahan niya yun, kaya sumang-ayon sa kanya si Shiba at sinabi na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Sa ibang lugar, inilagay si Tanaka at Lu sa isang selda sa loob ng The Lab, at iritang-irita si Tanaka kay Shiba. Habang nag-i-engage si Tanaka ay inalala ni Lu yung itsura ni Reindeer Man, at napaisip siya doon dahil parang nakita niya na daw yung marka na nakalagay sa mukha nun. Habang nangyayari yon, sa labas ng museum, dumating doon si Shiba kasama si Osargi, at nagkomento si Shiba na ang tagal na panahon na din nung huli siyang sumakay ng bus, at binigyan siya ni Osargi ng snack bar at kainin daw nila yon. Kaya napakomento siya doon na dinadala parent pala noon yung mga yun bilang good luck. Matapos yun ay tinanong ni Shiba kung talagang konektado ba yung lugar na yun kay X, kung saan pinaliwanag ni Osargi na parte naman ng trabaho nila ang pag-iimbestiga. Kung gayon naman daw ay simulan na nila yun ika ni Shiba, at sumang-ayon doon si Osargi.
Sa side naman nila Sakamoto at Shin, nagawa na nilang mapatigil kumilos ang mga animatronic bears na kinalaban nila, at napakomento si Shin na ang tibay ng mga yon. Biglang napatanong si Shin kung nakipaglaban na ba si Sakamoto sa isang tunay na bear, kung saan sinabi ni Sakamoto na nagawa na niya yung standard animal combat training. Nagkomento si Sakamoto na ang dami nilang nasayang na oras doon, kaya magmadali na daw sila. Kung saan sumang-ayon si Shin na sinabi na pero bago yun ay kinakailangan nilang mabuksan yung elevator. Biglang may gumalaw sa likuran nila, at lumalabas na yung fossil ng T-Rex yung gumalaw doon kaya noindang sa takot si Shin. Nakaprogram din ang fossil na ito na patayin ang mga intruders, kaya naghanda itong sumugod kina Shin, habang si Sakamoto naman ay na-excite dahil hindi pa daw niya nakakalaban ng isang dinosaur, kaya lalong noindang si Shin sa reaksyon niya. Agad na nagpadala yung T-Rex ng tail whip papunta sa kanilang dalawa, pero madali nila iyong naiwasan. Windang na windang si Shin habang nagkokomento na insane ang nangyayari dun habang si Sakamoto ay natutuwang iniisip na sana ay makita ni Hana ang gumagalaw na dinosaur na yun, na lalong nagpawindang kay Shin. Di nagtagal, napagdesisyonan ni Sakamoto na iuuwi nila yun ng buhay para maipakita kay Hana, kaya napasigaw si Shin na kung ano-ano yung pinag-iisip niya dun. Tumambling yung T-Rex kaya napatameme si Shin, at nagpadala yun ng isang tail axe papunta sa kanilang dalawa ni Sakamoto, kaya napakomento si Shin na ang agile ng dinosaur na ito habang si Sakamoto ay iniisip kung paano nila huhulihin yun. Mukhang problema daw talaga yung buntot ng fossil na ito ika ni Shin, at nung binuka ng T-Rex yung bibig nun, ay may napansin dun si Shin. Pinaliwanag ni Shin kay Sakamoto na meron some kind of electrical device sa ulo nun, kaya baka ma-disable daw nila yon nang hindi nila nadadamage yun gamit ang kanyang taser, kung saan sinabi ni Sakamoto na magandang ideya yon. Natameme si Shin nang sabihin sa kanya ni Sakamoto na maganda yung ideya niya, at agad na sumugod papalapit si Sakamoto sa T-Rex. Nailagan nito ang isa pang tail whip attack, at nang makalapit siya sa may ulo ng dinosaur ay agad niyang itinutok doon ang kanyang taser gun. Paghila niya ng gatilyo ay nagsanhi iyon ng electrical shock sa buong katawan ng fossil na ito, na nagsanhi ng pag-fry ng circuits noon. Natuwa si Shin sa naging resulta ng move ni Sakamoto, pero agad na nag-reboot yung system ng dinosaur at iniangat ang combat level nito sa max level. Nagpadala ng napakalakas na tail slam ang T-Rex na ito papunta kay Sakamoto, at solido yung tumama doon na nagpaalala kay Shin. Tumayong muli si Sakamoto at itinapat ang kanyang taser gun sa fossil, pero sa kasamaang palad ay madaling nawasak ng dinosaur na ito ang kanyang armas gamit ang buntot nito. Nag-roar ito ng malakas, habang naiirita na si Sakamoto at napapakomento na nagiging hassle na yung sitwasyon nila. Gusto daw sanang panatilihing intact ni Sakamoto yung fossil na ito, pero dahil nairita na siya ay hindi na siya nagpigil. Sumugod sa kanya yung T-Rex, pero gamit lamang ang isang suntok ay madali niyang nasira yung electronic device sa may bibig nito. Nawasak ng tuluyan yung bungo ng fossil, at windang na windang si Shin habang pinapanood yon. Binigyan ng headpat ni Sakamoto yung dinosaur at agad yung sinipa ng malakas habang hindi pa din maipinta yung mukha ni Shin. Sa huli, winasak ni Sakamoto yung spine ng T-Rex gamit ang isang axe kick, at tumayo siya sa tuktok ng labi ng fossil na yun na para bang isang warlord. Sinabi niya dito na mas maganda kapag hindi gumagalaw ang mga dinosaur at yun daw ang kanilang mystique, at napakomento naman si Shin na ganun pala yun. Sa ibang lugar naman, sa underground headquarters sa research lab, kita ang kaba sa mga scientists habang nagtataka kung ano yung ingay kanina, at inisip pa nila dun baka na trip yung security sa entrance. Dumating naman ang isa sa mga tauhan na naka-full bodysuit na mukhang galing sa Among Us, at tinulak nito ang isa sa mga scientist at sinabi na tigilan nila ang pag-slack off. Nagreklamo yung isa sa mga scientists doon na kailangan nilang magpahinga dahil 3 araw na daw silang hindi natutulog, pero sinabi lang ng naka-full bodysuit na worker na nagre-rebel ba sila laban sa organization, dahil kung gusto daw nilang magpahinga ay magpakita sila ng resulta at tinawag pa sila nito na useless hacks. Bigla namang may tumumbang babaeng scientist doon dahil sa pagod, kaya nag-alala yung mga katrabaho nito doon, at lumabas na ang pangalan nito ay Miss Namiki. Sinabi ng isa pang scientist na pang-5 scientist si Namiki na nag-collapse sa buwan pa lamang na yun, at hindi na nila kayang magtrabaho ng ganon at baka may mamatay pa sa kanila.
Dagdag pa niya ay tinanong niya sa naka-bodysuit na sa tingin ba nito na magtatagumpay yung messed up research na yun. Nagalit sa sinabi niya yung naka-full bodysuit, kaya agad nitong tinutukan yung scientist na yun at sinabi na may sinabi itong hindi niya dapat sinabi, at sinira niya lang yung reputasyon ng organization. Nang papaputukin na ng Among Us na ito yung baril, ay biglang may umawak sa baril niya at hinarang din yung butas nun, kaya nagtaka siya. Lumalabas na si Sakamoto at Shin ang dumating dun, at agad na binali ni Shin yung ulo ng lalaking naka-bodysuit. Pagkatingin ng mga scientist sa may hallway ay nakita nila na sandamakmak na mga empleyadong naka-bodysuit ang nakalandusay na dahil pinagpapatay yun nila Sakamoto. Sinabi dun ni Shin na ang tagal niyang nawala sa lugar na yun at ano na daw yung nangyayari dun. Nagulat ang mga scientist doon na bumalik si Shin, at napatanong kung bakit siya nandun, habang si Sakamoto naman ay napalingon sa kanya. Huwag daw silang mag-alala ika ni Shin dahil hindi daw siya mananatili doon at meron lang daw siyang errand na kailangan asikasuhin. Nung tinanong niya kung nasaan yung boss nila doon, ay pinaliwanag ng isang scientist doon na nakakulong yung chief nila sa pinakamababang floor, at sinakop na daw ng grupo ng mga assassin ang The Lab, kaya nagtaka doon si Shin. Sa kulungan naman sa loob ng lab, sumisigaw parent si Tanaka doon at ayaw niya daw na maging guinea pig kaya palayain na daw nila siya. Dahil sa ingay niya ay napaikan na si Lu at sinipa siya sa mukha para tumahimik. Dahil doon ay napakomento si Tanaka na ang sama naman nun at ang savage nitong si Lu, at ano daw ba yung ginagawa nito? Bulag daw ba itong si Tanaka ika ni Lu, at sinabi niyang tumatakas siya doon. Inasar naman siya ni Tanaka dahil maliit na bato lang yung gamit niya dun para makatakas, at sa tingin daw ba niya ay gag-ana yun. Bigla namang may nagsalita at sumang-ayon kay Tanaka na walang saysay yung ginagawa ni Lu, at pagkalingon ni Lu dun ay may nakita silang isa pang lalaki na mukhang scientist na may mahabang buhok na nakagapos ng 2 kadena sa magkabilang kamay, at pinaliwanag nito na ang lock ay kasing tibay ng pagiging simple ng mekanismo nito. Yung mga bits of mortar rubble daw na nakakalat dun ay walang ibabatbat sa iron, at parang kagaya daw yun ng ulan at hangin na sinusubukang patumbahin ang isang boulder. Sa ibang salita daw, kinakailangan nilang i-alter ang fundamental properties ng iron para makawala sa selda na yun. Napatanong naman si Lu kung sino yung lalaking ito, at bigla namang pinakita ng lalaki na nagawa nitong matanggal yung posas niya at sinabi na kung gusto nila ay pwede niyang sabihin kung paano buksan yung mga locks dun. Pinakilala ng lalaki yung sarili niya bilang si Asakura, at siya daw ang head ng research lab kung nasaan sila, at tinanong nito sina Lu kung gusto ba nilang tumakas doon kasama siya. Takang-taka doon sina Lu, at habang nangyayari yun ay sa kabilang banda naman ay takang-taka din yung mga scientist kina Shin kung bakit nakasuot ito ng dinosaur costume. Napatanong si Lu na itong si Asakura pala yung boss, at nung na-realize niya na kung ito yung boss dun, ibig sabihin ay siya yung nagpakidnap sa kanya, kaya agad niya yung sinakol ng mahigpit, pero pinaliwanag naman ni Asakura na hindi siya yung may kagagawan nun. Pinoint niya na nakakulong din siya kasama ito, kaya bakit daw siya yung magiging may utos nun, kung saan naniwala naman si Lu pero agad siyang inutusan nun na sabihin ang lahat ng alam niya. Pumayag naman si Asakura at sinumarize niya yung important points. Ang lugar daw kung nasaan sila ay ang The Lab, na isang covert research institute, at siya daw ang in charge doon pero ngayon ay hindi niya na alam kung sino. Pinaliwanag niya na 6 days and 13 hours ago, isang misteryosong armed group ang nag-take over sa facility, at base sa mga narinig niya, ilan sa mga yun ay assassins. Kinulong daw siya ng mga yun nung hindi niya sinunod yung mga utos noon, at yun na daw yung alam niya. Sumigaw naman si Lu na kung ganun ay bakit siya nandoon at hindi niya daw yun maintindihan. Kung saan sumigaw din si Asakura na paano niya yun malalaman at sino daw ba itong si Lu. Nabigla dun si Lu dahil may na-realize ito, at di nagtagal ay hinawakan niya si Tanaka sa collar at pinag-aalog habang sinasabi na ito yung may akalang siya si Shin at kinidnap siya. Nakuha niya yung atensyon ni Asakura nang sabihin niya yung pangalan ni Shin, at napatanong na ito na kung yung tinutukoy niya ba ay yung clairvoyant boy, kung saan napatanong din si Lu kung kilala ba yun ni Asakura. Inulit ni Asakura yung tanong ni Lu, at pinaliwanag na siya mismo ang nagbigay kay Shin ng clairvoyant powers noon. Nagulat doon si Lu at inakala niya daw na ipinanganak si Shin na may ganun na, kung saan pinaliwanag ni Asakura na hindi iyon yung kaso, at isa lang daw ordinaryong makulit na bata si Shin nung una,
At yung research niya daw yung dahilan kung bakit nagbago yung buhay ni Shin. Bumalik tayo in a point in time kung saan 6 years old pa lang si Shin, at kasama nito si Asakura noong 25 years old pa lamang ito, at kumakain sila. Dito, nagagalit si Shin dahil ayaw niya daw ng karne kaya ibinabalik niya yun kay Asakura, kaya pinaliwanag ni Asakura na ang magnesium at iba pang nutrients na nasa karne ay tumutulong maiwasan ang malnourishment, at naiintindihan daw ba yun ni Shin? Habang sinusubukang kainin ni Shin yung karne ay nagreklamo ito na kaya niya ayaw yung mga karne na ginagawa ni Asakura ay dahil ang tigas daw noon at raw berry. Dahil doon ay nabwisit si Asakura at agad na kinuha yung kinakain ni Shin na karne at siya na ang kumain habang sinasabi na wala naman daw saysay na magsayang ng nutrients sa isang idiot. Sa isip ni Asakura ay sinasabi niya na bakit ba siya na-stuck na alagaan yung batang ito, at tinawag nito ang pangalang Ando, at tinawag yung jerk. Pinaliwanag ni Asakura na sa mga panahong ito, nagre-research siya tungkol sa supernatural powers sa The Lab, at yung dati niyang kaibigan na si Ando, ay iniwan si Shin sa kanya, at bigla na iyong nawala. Patuloy na kwento ni Asakura yung naging experience niya habang kasama si Shin dati, at sinabi niya dito na hindi talaga siya magaling sa mga bata, at sa katunayan ay ayaw niya sa mga iyon. Ipinakita dito kung gaano kakulit dati si Shin habang inaalagaan niya. Kinukuha nito yung mga pagkain niya kaya naiinis siya dun, at nasisire yung mga gamit niya dahil ang heret noon. Pinapaliguan niya pa yun at tinuturuang mag-aral. Dahil dun ay naisip na niya na sa mga panahong ito na ang ridiculous noon at nagiging neurotech parent na siya, at nairita pa siya lalo dahil hindi daw maganda ang takbo ng research niya. Lumapit sa kanya si Batang Shin at tinanong kung ano yung ginagawa niya. Kaya pinaliwanag niya na nagre-research siya tungkol sa kung paano i-expand ang thresholds ng brain activity. Sa madaling salita ay nagde-develop siya ng superhuman powers. Nagtaka dun si Shin kaya napakomento siya na hindi naman nakakasurpresa na hindi nito yun naiintindihan. Tinanong ni Shin kung masaya ba yun, kaya natawa siya at sinabi na ano pa ba ang masasaya dun, at for one thing, wala pa daw nakakagawa nun. Hindi daw ba ay cool na maging first person na gumawa ng isang bagay, kung saan bluntly na sinabi ni Shin na hindi. Kung gayon daw ay kalimutan na niya yun ika ni Asakura at ipapakita niya daw sana sa kanya yun kapag nagtagumpay siya. Sa kabila ng pagsabi ni Shin na hindi yun astig, ay kita ang tuwa sa kanyang mukha nang marinig niya na ipapakita sa kanya yun ni Asakura. Sa mga sumunod na eksena, ipinakita sa atin kung paano naging mabait si Shin habang hinahayaang mag-focus si Asakura sa research nito, at kung paano niya ito kinumutan kapag nakakatulog habang nagtatrabaho. Matapos iyon, habang naglalakad si Asakura sa laboratory, may dalawang lalaking nagkomento sa itsura niyang pagod na pagod, at sa ginagawa niyang research na hindi naman daw yun magtatagumpay. Narinig yun ni Shin kaya nairita ito at binato yung isang scientist na naka-buzz cut at sinabi na sino ba siya para sabihing hindi magtatagumpay yung research ni Asakura. Sinugod niya yung mga yon, pero pinigilan siya ni Asakura. Sa sumunod na eksena, dumating na ang araw na may nakitang progreso si Asakura sa kanyang research, at ibang-iba daw yung nakikita niyang reaction ngayon sa lahat ng nakita niya dati. Excited siya na baka ayun na yung hinahanap niyang formula, kaya agad niyang hinanap yung data ng nauna para ma-verify yun. Madaling araw na ng mga panahon na ito, at nagising si Shin doon dahil nauuhaw ito, at dahil groggy pa kasi bagong gising, ay inakala niyang tubig ang nasa Erlenmeyer flask kaya agad niya iyong ininom. Windang naman si Asakura nang makita siya noon at napasigaw yun kung ano yung ginagawa niya. Nanlaki ang mga mata ni Shin, at agad na nag-aalala namang tinanong ni Asakura kung okay lang ba siya. Di nagtagal, nasuka si Shin matapos niya inumin yung contents ng flask na yon. Sa sumunod na eksena, habang pinapaliguan ni Asakura si Shin, iniisip niya na mukhang wala naman itong pinagbago at baka bigo ang kanyang experiment. Hindi naman na daw mahalaga yon, at ang mahalaga ay okay lang si Shin. Bigla siyang sinagot ni Shin at sinabi na hindi ito okay lang, at sobrang pangit daw ng lasa ng ininom niya. Gulat na gulat dun si Asakura at napatanong kung sinabi niya ba talaga out loud yung mga inisip niya kanina. Dito napagtanto ni Asakura na tagumpay ang kanyang experiment. Kaya nang basahin ni Shin ang mga iniisip ng tao, at tuwang-tuwa yon sa success ng kanyang research.
Ipinakita dito kung paano ginamit ni Shin ang bago niyang powers para ipakita sa ibang scientist ang kaya niyang gawin, at manghang-mangha sila dun. Pero di daw nagtagal, unti-unting nilayuan ng ibang researcher si Shin. Isang araw, inaya ni Shin kung meron ba sa kanilang gustong makipaglaro, pero sinabi lang ng mga yon na busy sila kaya sa susunod na lang. Dahil dun ay nabagot si Shin, pero di nagtagal ay narinig niya yung mga masasamang komento ng researchers dun patungkol sa kanyang powers. Hindi na daw sila magkaroon ng privacy, ang freaky ng kanyang ability, ang disturbing daw, at kawawa naman daw itong si Shin, at hindi sila makapag-relax kapag nandun siya. Ipinaliwanag ni Asakura na inialay niya ang kanyang sarili sa kanyang pananaliksik dahil naniniwala siyang makakatulong ito sa sangkatauhan, ngunit ang mga resulta ay lubos na naiiba. Sa mga panahon naman na ito ay pinapaliwanag niya kay Shin na tapos na siya mag-research patungkol sa superhuman abilities, kaya maghintay lang daw si Shin at gagawa siya ng drug na mare-reverse yung epekto nun. Huwag niya na daw yung gawin ika ni Shin, at sa wakas daw ay nagtagumpay na yung research niya. At hindi daw ba siya masaya dahil dun? Napatigil dun si Asakura at napahawak kay Shin habang nagso-sorry siya sa isip niya na nadamay pa si Shin sa stupid research niya, kung saan sinabi ni Shin na hindi stupid ang kanyang research. At sa huli, matapos daw ang pag-uusap nilang yon ay umalis na si Shin sa lab. Napatanong dun si Asakura kung paano niya naman haharapin si Shin matapos ang lahat ng yon, at nung may narinig siyang sumisinghot sa kanyang tabi, ay lumalabas na humahagulgol na sina Lu at Tanaka dahil sobrang lungkot daw ng istorya niya. Di nagtagal ay sinabi naman ni Lu na gayunpaman, sigurado siyang hindi nagtanim ng sama ng loob si Shin para sa kanya, kaya seryosong tinanong ni Asakura na paano niya naman nalaman yon. Dahil dun ay pinaliwanag ni Lu na kaya niya yun alam ay dahil kilala niya si Shin. Gusto daw nito ang kanyang kapangyarihan, at hindi daw masyado nagsasalita yung boss nila kaya naiinggit pa nga daw siya dun. Noindang si Asakura nang marinig niyang may boss si Shin, at pinagpatuloy ni Lu ang kanyang pagpapaliwanag, at sinabi na pero kung malungkot pa din si Asakura sa nangyari sa kanila ni Shin, ay pwede silang sabay na manghingi ng tawad kay Shin. Dinagdag ni Lu na nakasaad sa Article 11 ng Sakamoto Family Rule ay, if you get in a fight with someone, make up by the end of the day, at yun daw ang bagong family rule ni Shin. Pinoint ni Lu na since medyo late na ang apology nito ni Asakura, ay maaring mas okay daw kung magdala ito ng bribe kagaya ng treat. Noindang dun si Asakura pero di nagtagal ay napangiti siya. May inilabas siyang tube doon at nagkomento na nagsisimula na niyang maramdaman na parang isa siyang tanga, at tinanong kung mas matangkad na ba ngayon si Shin. Gamit ang liquid na nasa tube na nilabas niya ay madali niyang nabuksan yung pinto ng kulungan, at nakuha nun yung atensyon ng nagbabantay sa kanila at napatanong yun kung sino yung nandon. Agad na humawak si Lu sa itaas na parte ng pinto, at sinipa yung nagbabantay sa mukha, habang sinasabi na tignan nun mismo kung sino yun. Di nagtagal, nagawa na nilang makalabas sa kulungan, at nagsimula na ang kanilang escape mission. Sa sumunod na eksena, ipinakita sa atin yung diagram ng laboratory, at nasa first floor pa lang sina Shishiba at Osargi, habang sina Sakamoto at Shin ay nasa basement 1, sina Lu, Asakura at Tanaka ay nasa basement 4, at sina Reindeerman at Shiba ay nasa basement 5. Sa basement 4 ay tumatakas ang Team Lu, habang sina Sakamoto at Shin ay kumukuha pa ng impormasyon sa mga dating kaibigang scientist ni Shin. Pinaliwanag ng mga yun na yung tinutukoy niyang grupo ng mga assassins ay lumabas 6 days ago. Bumalik tayo sa panahong kaka-rating pa lang ng mga assassins, at lumalabas na ang pangalan ng Reindeerman ay Keshima, at nagpakilala ito sa mga scientist bilang assassin. May mga kasama itong tauhan at pinaliwanag nito na naghahanap sila ng mga innovative assassination tools, dahil outdated na daw ang guns and knives at kinakailangan ng mga assassins ang cutting-edge technology dun, kaya dahil daw dun ay gusto nilang hiramin ang talino nilang mga scientist. Pinaliwanag ng scientist kina Sakamoto at ang grupong yun ay nagko-consist ng kanilang leader na si Keshima, ilan pang mga boss, at mga rank and file members na nakasuot ng mga protective suits. Dagdag niya na kada boss na kasama noon ay in charge sa isang floor simula sa basement 1 hanggang basement 5. Nagkomento sina Shin at Sakamoto na sa ibang salita, kapag nilaibat nila yung lugar na yun para hanapin si Lu ay malamang kakailanganin nilang kalabanin yung mga yun.
Biglang sumigaw yung scientist at sinabi na wag silang maging baliw, at kinakailangan nilang tumakas ngayon din. Habang pinapaliwanag nito na darating na dunson ng patrol, ay biglang bumukas yung pinto sa likod niya, kaya agad siyang hinila nila Shin upang magtago dahil sila na daw yun. Dumating doon ang isang lalaki na mukhang mad scientist na may mga nakatusok na serum sa kanyang balikat at mala Einstein ang buhok, at napatanong ito kung bakit maingay doon at dahil daw ba yun sa nagko-conduct sila ng experiment. Pwede daw bang sumali ang creepy na scientist na ito sa kanila, kung saan pinaliwanag ng kasmang scientist nila Shin na wala lang yun, at lumalabas na nagawang makapagtago nila Sakamoto at Shin sa mga lockers doon. Hiniram ng mad scientist na ito yung ballpen ng scientist, at bigla yung tinusok sa kamay ng scientist at sinabi na sinungaling ito. Napasigaw ng malakas yung scientist at tinanong ng mad scientist dito kung bakit walang malay yung mga underlings nila sa may hallway at sa labas, at sinuspetsahan siya na may tinatago siya. Napabulong sa pag-aalala si Shin sa may loob ng locker, kung saan pabulong na sinabi ng scientist na wag siyang lalabas dahil papatayin siya noon, habang si Sakamoto naman ay na-stuck sa loob ng isa pang locker dahil sa lapad ng kanyang katawan. Naiirita ang tinanong ng mad scientist na ito kung sino sa mga scientist doon ang gustong unang magsalita, at pinalabas niya ang lahat ng mga ballpen noon. Bigla namang may mabilis na lumipad na ballpen papunta sa mukha ng mad scientist, pero nagawa niya yung mailagan, kaya tumama lang yun sa ballpen na hawak niya. Napakomento yung mad scientist na sabi niya na nga ba, at lumalabas na si Shin ang nagbato noon at pinuri niya yung reflexes ng mad scientist na ito. Dahil doon ay pinagalitan siya ng kaibigan niyang scientist na bakit daw siya nagpakita, habang si Sakamoto ay stuck pa din sa loob. Sinabi naman ni Shin na wala namang special reason kung bakit siya lumabas doon, at habang inaalala ang mga panahong nagsasaya silang magkakasama nila Asakura at iba pang scientist doon ay sinabi niya na ayaw niya lang ng confined spaces. Tinanong siya ng mad scientist kung okay lang ba sa kanya kung umalis na siya doon dahil marami na daw silang guinea pigs doon, kung saan tinanong ni Shin kung siya ba yung boss ng floor na yon. Seryosong tinanong ng mad scientist na paano kung siya ngayon, at sa tingin daw ba ni Shin ay kaya siya nito. Biglang nag-iba yung mood nito at sinabi na wag naman yun gawin ni Shin dahil nakakamanghang research ang ginagawa nila doon, at napagdesisyonan niyang may ipakita dito. May inilabas na serum yung mad scientist, at sa isang iglap ay mabilis yung naglaho sa harapan ni Shin, at napunta yun sa likod niya, at sinaksak siya noon sa batok ng hawak nung serum. Hindi nakapag-react si Shin sa sobrang bilis noon at tila may inilagay yung mad scientist sa kanyang batok nang may tumunog dun, habang nag-alala naman sa kanya yung mga scientist dun. Nagkomento yung mad scientist na na-prime na niya yung subject at sisimulan na daw nila ang masayang experiment. Merong device sa kanyang braso, at pagkapindot niya doon ay tila naging magulo yung pananalita ni Shin habang sinusubukan nung magsalita. Noindang doon yung mga scientist, at hindi din maisip ni Shin kung ano yung nangyari doon, habang si Sakamoto ay patuloy pa ring sinusubukan na makalabas sa locker. Natuwa yung mad scientist sa ginawa niya, at inisip niya doon na hindi ba na ang angas ng kanyang speech reversing switch. Pinaliwanag nito na yung electricity na nasusupply ng electrode na inimplant niya sa utak ni Shin ay ginugulo ang signals na galing sa kanyang utak. Naiiritang sumugod si Shin sa mad scientist habang sinusubukang sabihin ibalik siya noon sa dati. Gayunpaman, natutuwa lang dun yung mad scientist at sinubukan na niya yung susunod na trick niya. Gayunpaman, sa hindi inaasahan ni mad scientist, bigla siyang nakatikim ng solidong suntok sa mukha galing kay Sakamoto, at nakalabas na ito sa locker. Napalipad yung mad scientist sa lakas ng suntok ni Sakamoto, at natuwa naman si Shin sa pagdating niya. Napakomento si Sakamoto na mukhang nagsasaya si Shin doon, kung saan naiiritang sinabi ni Shin sa kanya na wag siya nitong pagtripan. Bigla namang pinpoint ni Sakamoto na hindi niya alam kung ano ba yung history ni Shin sa lugar na yon, at tinanong na pero gusto daw ba nito na iligtas yon, kung saan sumang-ayon naman si Shin. Kung gayon daw ay oras na para linisin ang dati niyang bahay ika ni Sakamoto, kung saan na-hype up din dun si Shin. Tumawa bigla si mad scientist, at habang bumabangon ito ay napakomento ito na dumating na pala dun ang legendary assassin, at namangha ito sa pambihirang lakas at bilis nun, at gusto niya daw yung pag-aralan. Nabahala si Shin dahil hindi man lang na-face ng atake ni Sakamoto yung lalaking yon,
At dinagdag ng mad scientist na too bad na ganun na yung katawan ni Sakamoto dahil maski daw siya ay kaya nang madikitan yun. Nagulat dun si Sakamoto at lumalabas na not animan din siya ng mad scientist ng chip sa kanyang batok, at napatanong yung mad scientist kung ano na kaya yung mangyayari dun. Biglang sumugod si Sakamoto at naghandang sumuntok habang sinasabi na wala siyang pake dun, pero sa hindi niya inaasahan ay biglang si Shin ang nasapak niya sa mukha imbis na yung mad scientist. Napaiyak dun si Shin at napatanong kung bakit yun ginawa ni Sakamoto, kaya pinaliwanag ni Sakamoto na intensyon niyang sapakin yung mad scientist pero hindi daw sumunod dun yung katawan niya. Tuwang-tuwa na naman yung mad scientist sa resulta ng ginawa niya, at sinabi na hindi daw ba na nakakatuwa ang science. Habang natutuwa itong mad scientist ay bigla na lang siyang nakatanggap ng napakalakas na suntok sa mukha galing kay Sakamoto, kaya nagtaka siya kung paano yung nangyari. Sinabi ni Sakamoto doon na kung si Shin naman ang subukan niyang suntukin, ay kaya niyang matamaan yung kalaban nila, at nawirduhan siya doon. Natakot doon si Shin dahil alam niya na para sa kanya dapat yung suntok na yon, at mas malakas daw yung pagsuntok ni Sakamoto doon. Nung sinubukan daw ni Sakamoto na tamaan si Shin ay nagawa niyang matamaan yung mad scientist. Nabigla doon si Shin dahil mukhang gusto daw talaga nito ni Sakamoto na suntukin siya. May malay pa rin yung mad scientist, at ibinalik lang nun yung nabali niyang jaw dahil sa suntok ni Sakamoto, at pinaliwanag nito na yung ininject niya sa leeg ni Sakamoto ay nagsasanhi na ma-invert ang kalaban at kakampi sa utak nun. Ipinakilala na rin siya sa atin dito bilang si Mad Horiguchi. Napakomento si Shin na ang tibay ng mukha ng lalaking ito, kung saan wala namang pake si Sakamoto sa sinabi ni Horiguchi dahil basically ay kailangan niya lang naman daw atakihin si Shin. Gayunpaman, imbis na kay Horiguchi pumunta yung suntok niya, ay solido na yung tumama sa mukha ni Shin, at nagsanhi yun ng pagdurugo ng ilong nito. Natawa si Horiguchi sa ginawa niya at pinaliwanag na hinahayaan siya ng device na nasa braso niya na i-on at off yung epekto ng injection kay Sakamoto. Bigla din siyang may itinurok sa kanyang braso, at biglang lumaki yung muscles nun sa braso, at manood daw sila sa kanya. Nandiri dun si Shin at napakomento si Shin na ang taki nun, at agad sila nung sinubukang sapakin gamit ang red up arm nun. Nagawang makuha ni Shin ang vulnerable spot ni Horiguchi at sinubukan niya yung sipain, pero swinich lang ulit ni Horiguchi yung nasa braso niya at sinabi na meron talagang mga taong hindi natututo. Biglang hamarang si Sakamoto matapos niya i-flip yung switch, kaya dito tumama yung sipa ni Shin. Naiiritang pinuri ni Sakamoto yung sipa ni Shin, kung saan takot na nagpasalamat si Shin sa kanya. May itinurok muli si Horiguchi sa katawan niya at nagsanhi yun ng paglaki ng muscles niya sa kanang hita. Mabilis siyang sumugod sa gilid ni Shin at napakomento ito sa isip niya na ang bilis nun. Nagawang masalag ni Shin yung suntok ni Horiguchi, pero dahil sa lakas nun ay napatalsik siya papalabas ng kwarto at nabasag yung glass wall sa proseso. Napakomento si Shin na ang sakit nun, at sinabi naman ni Horiguchi na ang ganya dahil tumagos ito sa salamin. Humanda si Sakamoto na hampasin ng microscope si Horiguchi sa ulo, pero pagka-switch ulit nito ng switch sa kanyang device sa braso ay biglang napatigil si Sakamoto, kaya nagawa siyang mahawi at mapatalsik ni Horiguchi ng madali. Nice try daw ika ni Horiguchi, at pinaliwanag nito na kapag iniisip niya na aatakihin niya yung partner niya ay automatically tumitigil yung atake niya. Mayabang na sinabi ni Horiguchi na maski ang legendary hitman ay rendered helpless by science. Humanda si Shin na sumugod at sinabi na kinakailangan niya lang naman na basahin yung isip ni Horiguchi para ma-figure out yung on and off, ay agad siyang binara ni Horiguchi at sinabi na ano naman daw kung kaya niyang basahin yung isip nito. Mabilis na sumugod si Horiguchi at pinagtutusok nito si Shin ng sirang sa dibdib. Anong silbi daw ng pagbabasa ng isip kung hindi mo naman makontrol ang iyong katawan, ika ni Horiguchi, at ang stupid daw ng ability nun. Kita ang gigil sa mukha ni Shin, at bigla niyang naalala yung pag-so-sorry ni Asakura sa kanya na nadamay pa siya sa research nun. Tila baliw na itong si Horiguchi doon at pinaliwanag na hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng boss nila ang walang kakwenta-kwentang abilidad na yun, at siya nga mismo ay hindi daw namamangha doon. Nabuisit si Shin sa mga pinagsasabi niya, at biglang binuhat itong si Shin ni Sakamoto para patayuin.
Kaya lang pala inangat ni Sakamoto si Shin ay ayaw nitong madumihan yung damit noon dahil mahihirapan daw siyang labhan yon, kaya nagtaka dun si Horiguchi. Gayunpaman, nagulat si Shin nang idagdag ni Sakamoto na hindi stupid ang powers ni Shin, at papatunayan niya daw yun sa mad scientist na ito ngayon din. Crush talk sila ni Horiguchi na talagang ang hirap makarelate kapag sobrang lawak ng IQ gap nyo, at bigla niyang sinuksok maigi yung mga nakatusok na serum sa balikat niya at sinabi na oras na para patayin niya sila. Naging malasadista itong mad scientist na ito dahil nasarapan siya sa sakit na kanyang nararamdaman, at biglang lumaki ang katawan nito na para bang si Bruce Banner na naging The Hulk, at sisimulan na daw nila ang final experiment. Napatanong naman si Shin kay Sakamoto kung ano na yung gagawin nila sa sitwasyon na yon, kung saan sinabi ni Sakamoto na simple lang yon, at may sinabi ito sa isip niya na nagpawindang kay Shin at napatanong kung seryoso ba siya dun. Sumigaw si Horiguchi na walang saysay kung aatakihin siya ng mga ito dahil silang magpartner lang daw ang magkakasakitan sa proseso. Tinanong ni Sakamoto si Shin kung handa na ba ito, kung saan sumang-ayon naman si Shin, at pagkalapit ng dalawa sa mad scientist na ito, ay tila nagkaroon ng Royal Rumble dahil habang inaatake ni Shin at Sakamoto si Horiguchi, ay inaatake rin nila ang kanilang partner. Na-realize ni Horiguchi yung ginagawa nila, at pinaliwanag na sa pamamagitan ng pag-atake sa lahat ng targets ng sabay-sabay, ay lalandin ang mga ataking yun kahit na i-flip niya yung switch. Kaso gayunpaman daw, ay nagtaka ito kung bakit siya lang yung natatamaan dun. Patuloy na umatake ang dalawa gamit ang kanilang combos kagaya ng right uppercut, left hook, right straight, at left roundhouse kick. Habang binubugbog ng dalawa ay napasigaw na lang dun si Horiguchi na silang mga humanities types ay masakit pero masarap ang dulot. Di nagtagal, napatalsik na ni Shin at Sakamoto ang mad scientist na ito, na nagsanhi ng pagkatalo noon. Kinabahan naman on the side si Shin dahil inakala niya na mamamatay na siya sa laban na yun dahil sa mga sapak ni Sakamoto. Sa sumunod na eksena, tinulungan ng ilang scientist sina Shin at Sakamoto doon na alisin sa mga batok nila yung inilagay na electrode ni Horiguchi. Matapos yun, nagpasalamat yung isang lalaking scientist doon kay Shin sa pagligtas sa kanila, lalo na daw kung paano nila siya trinato dati. Brush off naman yun ni Shin at sinabi na okay lang yun. Ngumiti siya at pinaliwanag na gusto na niya ngayon yung abilities niya at kung nasaan siya ngayon, kung saan sinabi ng scientist doon na mabuti naman. Ipinakita naman ni Shin yung tuwa niya doon dahil kahit na retired na si Sakamoto doon ay na-excite pa rin siya na mailagan ang mga atake ng legendary hitman na ito. Habang natutuwang pinapaliwanag ni Shin na dahil mataba na si Sakamoto ay mas malakas na yung suntok nito, ay bigla siyang napatigil doon ng imagine ni Sakamoto na sinasaksak siya nito sa bibig ng serum. Napasigaw doon si Shin kung bakit daw nito inimagine na pinapatay siya noon, kaya pinpoint ni Sakamoto na hindi niya kailangang i-mention yung weight niya. Habang nasa floor B1 ay nagmamadaling tumatakbo ang dalawa at napag-usapan na sinabi ng mga scientist sa lab kanina ay posibleng nakakulong si Lu sa isang cell sa B4. Nagbigay din kanina ng babala ang isang scientist na dapat sila ay mag-ingat dahil habang palalim ng palalim ang mararating nila sa facility ay parami ng parami rin ang mga patibong. Sinabi ni Shin kay Sakamoto na dahil sa laban nila kanina kay Mad Horiguchi ay muling na-affirm sa kanya na si Sakamoto nga talaga ang ultimate fighter. Napatanong naman si Sakamoto kung saan nanggaling ang papuri ni Shin. Tinanong ni Shin kung kasing lakas ba ni Sakamoto ang mga kasamahan niya noon sa organization na The Order. Sumagot si Sakamoto gamit ang isip niya na mayroong iba-ibang klaseng assassins ang The Order. Nagbigay ng illustration si Sakamoto, kapag may 10 Shin na aatake sa isang assassin galing sa The Order, ang lahat ng 10 Shin ay mapapatay agad sa loob lang ng 6 na segundo. Nagulat naman si Shin dahil kayang mapatay ng mas mabilis pa sa 1 segundo ang bawat isa. Napatanong si Shin kung ganun ba talaga kagaling ang Order dahil hindi niya nakita na ganun ka-amazing si Nagumo. Pabiro na sinabi ni Sakamoto na kapag may nakasalubong si Shin na miyembro ng Order ay dapat magkunyari siya na patay. Na-answer dito si Shin at sinabing huwag siyang biruin. Tapos, habang tumatakbo sila ay biglang may nagbukas na butas sa ilalim mismo ni Sakamoto at nahulog siya diretso pababa. Nagulat at napasigaw naman si Shin dahil dito. Meanwhile, sa floor B5, kung nasaan ang underground shipping corridor, ay makikitang naglalakad pababa ng hagdan si Kashima na may 2 kasama.
Ang isa ay naka-black leather jacket with fur at metallic na face mask. At ang isa naman ay mukhang inaantok na matangkad na lalaking naka-trench coat. Naiinis si Kashima dahil pagkatapos nila masis ang lab at dahil lahat ng plano niya ay smooth lang ang pagtakbo, ay biglang may kailangan pa siyang asikasuhing problema. Inakbayan niya sina Onigahara at Tak Amido at sinabing mabuti na lang ay mayroon siyang mahusay na team who got his back. Nag-ayos na si Kashima ng necktie at naghandang magsimula. Makikita ang tatlo na palapit sa daan na puno ng mga bangkay at may mga naghihintay sa kanila na isang lalaki na may hawak na madugong martilyo at isang babae na naka-black funeral dress. Nagkakitaan na sila at sinabi ni Shishiba kay Osargi na tama siya nang sinabi sa kanya. Napangiti si Shishiba nang sinabi niyang may 3 big fishes silang nabait dahil sa kaguluhan na ginawa nila ni Osargi dito sa B5. Tinawag ni Kashima na Association's Lapdogs ang The Order at tinanong niya dalawa kung ano ang gusto ng The Order sa kanila. Sinabi rin ni Kashima na dapat turuan ng The Order silang dalawa ng manners. Pinakita ang mga kasama ni Kashima na ang B4 boss na si Onigahara na naka-face mask at may slick back na buhok, at ang B3 boss na si Tak Amido na may black curly hair at beard. Habang nakaupo sa pile ng bangkay ay sinabi ni Shishiba na huwag silang magalit dahil nudge and joy lang naman sila ni Osargi. Dugtong pa ni Osargi na parang maze ang facility at naligaw pa sila. Humingi ng tawad si Kashima at nag-offer na ihatid sila sa exit. Sinabi ni Shishiba na hinahanap nila ang ex at kung nandun sila ay gusto nila silang patayin. Sagot ni Kashima na ang master ay wala dito at napaka-busy nito. Ang lab ay sarili niyang independent project at walang kinalaman sa master. Sinabi ni Shishiba na hindi na importante yun. Lumabag sila sa pulisya ng JAA, nag-manufacture ng illegal na armas at gumamit ng mga hostages para sa extortion. Dahil dito ay kailangan raw nila lahat mamatay. Sagot ni Kashima na hindi ito katanggap-tanggap at tinanong kung paano niya sila mapapaalis. Tinanong naman ni Shishiba kung pwede bang bago sila tumuloy ay gamitin niya muna ang banyo. Sunod ay bigla na lang pamwesto sa harap ni Shishiba si Onigahara kasama sa gilid niya si Tak Amido, at tinanong ni Onigahara si Kashima kung pwede ba niyang patayin si Shishiba. Nag-react si Shishiba sarcastically na para bang nagulat pero blanca ang kanyang expression. Sinabi ni Kashima na gawin lang ni Onigahara at ni Tak Amido ang kanilang gusto, at nagsimula na agad si Onigahara. Tapos ay bigla na lang may lumabas sa likod ni Onigahara na 4 na metallic tentacles, ala Dr. Octopus, para atakihin si Shishiba. Tinanong ni Osargi kung tapos na ba si Shishiba sa dalawa. Paghihintayin sana ni Shishiba si Osargi. Pero, napakabilis na umatake si Osargi gamit ang kanyang round chainsaw at pinugutan ang dalawa. At nakatingin lang si Shishiba nang walang masyadong reaksyon. Huli na nang narinig ni Osargi ang sinabi ni Shishiba at napatanong siya ulit kung hindi pa ba siya natapos. Sagot ni Shishiba habang puro dugo ng kalaban ang muka ay gusto lamang niya sanang umurong muna para hindi siya sana natalsikan ng dugo. Humingi ng tawad si Osargi at sinabi ni Shishiba na hindi naman siya galit. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsuot siya ng mumurahin na suit. Sinabi naman ni Osargi na mayroon naman na talagang dugo kay Shishiba bago pa yon. Napatanong naman si Shishiba kung hindi ba nahihirapan si Osargi na makipagkaibigan. Napatingin ang dalawa kay Kashima na nanginginig at walang masabi. Tumulo ang luha ni Kashima at tinanong niya kung bakit nila ginawa iyon. Habang umiiyak at hawak-hawak ang pugot na ulo ni Onigahara ay tinanong niya kung wala ba silang pagsasaalang-alang sa buhay ng isang tao at tinanong kung ano ba ang ginawa ni na Onigahara at Tak Amido sa kanila. Nagtaka naman si Shishiba sa mga pinagsasabi ni Kashima. Tinaas ni Kashima ang reindeer mask niya at pinakita ang nakakatakot niyang muka. Habang hinihili ang tahi niya sa braso ay sinabi ni Kashima na ang lahat ng kawawang kaluluwang pinatay nila nang walang pagsasaalang-alang ay posibleng may mga pamilya at mga kaibigan. Tinanong niya kung wala ba silang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Mahaba-haba na ang nahila niyang thread mula sa tahi ng braso niya at sinabing dahil doon ay kailangan niya silang patayin. Walang reaksyon dito si Osargi na pinanood lang siya, habang si Shishiba naman ay napawaw lamang pero walang emosyon ang muka. Tinanggal na ni Kashima ang deer mask niya at ang kanyang kamay. Kapalit ng kanyang kamay ay lumabas ang sobrang daming blades na hindi pantay-pantay.
Sinabi ni Kashima na ang walang respeto sa kabanalan ng buhay ng tao ay walang karapatan na tawagin ang sarili nila na assassins. Napatanong si Osargi kung hindi ba nagpapatay rin naman sila ng maraming tao. Sinagot ni Shishiba na ang creepy ng double standards ni Kashima kaya sinabihan na lang niya ito na mamatay. Mabilis ang kilos ni Kashima at nagulat si Shishiba nang mahiwa ang kanyang necktie at nasugatan siya sa dibdib. Sinabi ni Kashima habang nagtinginan sila ni Shishiba na lahat ng ginagawa niya ay inutos ng kanyang master. Ang kanyang mga acts of extermination ay may pinagsisilbihang purpose kaya ito ay pinahihintulutan. Tinanong ni Shishiba kung ganun nga ba, at mabilis na pinwesto ang claw ng martilyo sa noo ni Kashima sabay hila ng malakas gamit ito para baliin ang leg niya. Nakaikot na ng 180 degrees ang ulo ni Kashima kaya sinabi na ni Shishiba na tapos na siya. Natamba na si Kashima sa lapag at nagsimula ng maglakad palayo si Shishiba at Osargi. Tinanong ni Osargi kung okay lang ba si Shishiba at sinagot nito na huwag siya maging tanga dahil sinasize up lang niya si Kashima. Kinumpara niya ito sa isang baseball tactic kung saan hindi dapat nag-swing sa unang pitch ang batter. Matapos ay biglaan na lang bumangon si Kashima at inikat pabalik sa ayos ang kanyang ulo. Habang irita ang muka ng nakatingin kay Kashima at nag-fidget ng martilyo ay tinanong ni Shishiba kung ano naman ngayon ang meron, habang si Osargi naman ay napatingin din habang tinatamad na. Humingi muli ng tawad si Kashima at inexplain na ang kanyang spine ay artificial kaya niya nagawa ito. Pero biglang naputol ang kanyang explanation nung biglang bumagsak si Sakamoto ng mabigat at saktong naglanding sa likod ni Kashima. Sobrang lakas ng impact nang nadaganan siya ni Sakamoto na nawasak pa nito ang sahig. Gulat na gulat si Kashima sa sobrang bigat ng pasan-pasan niya ngayon. At napawaw na naman si Shishiba pero this time ay meron ng pinakitang onting inig at tulo ng pawis, sabay binati niya si Sakamoto ng long time no see. Habang si Osargi naman ay nagtaka lang. Nagulat rin si Sakamoto na nakita niya si Shishiba at napatanong lang siya sa kanya kung nasaang lugar na ba siya. So sa ngayon, ito ang tatlong sabay-sabay na mga pangyayari na hinaharap ng Sakamoto family. Si Sakamoto ay kaharap na ngayon si Kashima sa B5 habang nakikipag-reunite kay Shishiba. Si Lu naman ay nakikipaglaban pa rin sa mga Among Us goons, kasama si Asakura at Tanaka sa kanilang ongoing prison break, habang si Shin naman ay tumatakbo at nag-aalala para kay Sakamoto at Lu dahil wala siyang ideya kung ano nang nangyari sa kanilang dalawa. During ng face-off ng The Order at ni Kashima ay nagkamustahan muna si Sakamoto at si Shishiba. Matapos ay pinakilala naman ni Shishiba kay Sakamoto si Osargi dahil bagong sali lang siya sa The Order at hindi pa sila nagkikita dati. Tahimik na tiningnan mabuti ni Osargi si Sakamoto at bigla siyang nag-blush at pinawisan nung nakyutan siya dito dahil mukha siyang isang teddy bear. Bigla namang nagsalita si Kashima at inacknowledge ang presensya ni Sakamoto bilang ang legendary assassin at ang natatanging tao na nagawang ma-injure ang ex. Tinanong lang ni Sakamoto si Shishiba kung sino yung kumakausap sa kanya at tungkol saan ba ang mga pinagsasabi niya. Sinagot ni Shishiba na siya ang boss ng grupo na Sum-Akup sa lab at tinanong naman niya si Sakamoto kung alam ba niya ang tungkol sa ex. Habang si Osargi naman ay nasa likod lang at iniisip pa rin na mukhang isang teddy bear si Sakamoto. Habang hinihila at kinakalis naman ng sinulid galing sa labi, sinabi ni Kashima kay Sakamoto na wala siyang ideya kung bakit siya nandito, pero ang gusto lang niyang gawin ay patayin siya ng mabilis para maidala niya siya sa kanyang master para makatanggap ng papuri mula sa kanyang master. Nagtaka naman si Sakamoto sa sinasabi at ginagawa nito habang nandiri naman si Shishiba na hindi makapaniwala sa nakikita niya. Ngayon naman ay mula sa bibig ni Kashima ay meron siyang niluwa na isang barrel ng baril. Sinabi ni Sakamoto na mukhang malakas siya at tinawag pa niya itong Weapon Man. Nagtaka naman si Shishiba nung makitang nakatulala lang si Osargi kay Sakamoto na teddy bear pa rin ang nasa isip. Meanwhile sa B3 manufacturing area, patuloy pa rin si Shin na tumatakbo paakyat at ngayon ay isang floor na lang ang kailangan niyang akyatin para mapuntahan si Lu. Sinabi ni Shin sa sarili na kailangan niyang bilisan na mapuntahan si Lu para agad din silang makabalik kay Sakamoto dahil kailangan nilang makauwi agad bago mag-dinner. Pero, mukhang andito lang rin sa B3 ang makakalaban niya ngayon na si Shiba na nagsimula ng gamitin ang kanyang invisibility skill. Mabuti na lang ay nasense pa rin siya ni Shin sa likod gamit ang kanyang clairvoyance. Dahil dito ay nagawang pumihil ni Shin sa pagtakbo just in time para mailagan ang atake ni Shiba na sumugod bigla sa harap niya. Nakapag-step back pa si Shin para makakuha ng konting distansya sa umaatake sa kanya at nakilala rin niya agad si Shiba.
At habang tinititigan siya nito ay tinawag niya itong invisible bastard. Sinabi ni Shiba sa sarili na mukhang kailangan niyang trabahuin ang laban niya ngayon dahil mas madali sana kung hindi siya napapansin ni Shin. Nairita naman si Shin dahil may pumihil pa sa kanya sa pagtakbo niya papunta kay Lu kaya sinabi niya kay Shiba na siguraduhin lang niyang ligtas si Lu. Sinabi naman ni Shiba na hindi niya alam dahil tagasunod lang naman siya sa mga utos sa kanya. At sinabi rin niya na may bonus siyang matatanggap kapag pinatay niya si Shin. Pero bigla rin siyang nalito kung gusto ba ng boss niya na patayin si Shin o dalhin sa kanya ng buhay. Nag-sorry naman si Shin dahil kailangan daw ni Shiba na tumabi at wala siyang oras na tulungan siyang kumita ng extra money. Sinabi naman bigla ni Shiba na gusto niyang makaipon ng 20 million yen bago makarating ng retirement age. Tapos ay muling ginamit ni Shiba ang kanyang invisibility skill at sinabing gusto niyang tapusin agad ang laban nila bago matapos ang workday dahil ayaw niyang magtrabaho ng overtime. Kinabahan naman bigla si Shin dahil bigla na lang naglaho si Shiba sa harapan niya. Pero nabasa bigla ni Shin ang isip ni Shiba na sinabing sobrang bilis lang matatapos ng laban kaya nalaman niya na nasa likod lang niya ito. Binigyan ni Shiba si Shin ng magkasunod na atake at hindi na nakapagdepensa si Shin sa oras. May natamong mga sugat si Shin sa mga braso at mga balikat at inisip niya na wala ring kwenta na malaman niya ang lokasyon ni Shiba kung hindi pa rin naman niya alam kung paano ito aatake. Matapos ay bigla na lang nakaramdam uli si Shin ng mga masasakit na atake at medyo nagpakita na ng onti si Shiba at sinabi kay Shin na hindi rin niya gustong nagka-clock out ng masyadong maaga sa trabaho kaya gusto rin niyang pahabain ang laban nila ng sakto lang bago matapos ang oras. Meanwhile sa laban ni Sakamoto, makikita natin na may iniilaga naman si Sakamoto na atake na galing kay Kashima na may bago na namang nilabas na armas na nagmula naman sa kanang braso. May mga lumabas sa armas na ito na mga tali na may mini claws na kumapit sa damit ni Sakamoto. Dahil dito ay napaisip na si Sakamoto kung tao pa ba ang kalaban niya ngayon. Tapos ay chinarge na nito ang baril na nasa bibig niya. Bigla itong naglabas ng malakas na laser beam na nagawang ilaga ni Sakamoto na nag-step back ng malakas na nagawa ring kalasin ang mga mini claws na nakakapit sa damit niya. Hinanap niya kung nasaan na si Shishiba at nagulat siya nung makitang paalis na si Shishiba kasama si Osargi at sinabing meron pa silang ibang business sa ibang lugar kaya kay Sakamoto na nila binibilin mag-isa si Kashima. Pumayag naman si Sakamoto at nagpakamusta siya kay Shishiba para sa buong gang, at habang nagsasalita siya ay bigla siyang hinampes ni Kashima ng malakas at pinatalsik siya ng malayo sa gilid, na nagdulot ng pagsabog. Nakalabas na ng museum building sina Shishiba at Osargi at habang tumatakbo ay tinanong ni Osargi si Shishiba kung okay lang ba na iwanan nila si Sakamoto. Sinabi naman ni Shishiba na oo at tinuro rin niya sa kanya ang daan papunta sa kanilang bagong target. Nag-voice out naman si Osargi at sinabing kawawa naman yung teddy bear na si Sakamoto dahil hindi siya mukhang malakas at siguradong mapapatay siya ni Kashima. Sinabi naman ni Shishiba na malakas nga yung kalaban niyang baliw na patch-top jerk at malamang ay magiging challenge na kalaban nito sa isang out-of-shape na Sakamoto. Pero kahit pa ganoon ay hindi pa rin niya magawang ma-imagine si Sakamoto na mamamatay. At ngayon ay nakabangon na si Sakamoto at ini-shrug off lang ang alikabok sa kanyang balikat. Nairita na si Kashima kay Sakamoto dahil puro na lang daw siya ilag, kaya tinanong niya si Sakamoto na baka pwede siyang pumayag na patayin na niya agad. Sinabi naman ni Sakamoto sa kanya na may kaibigan siya na pinapahalagahan ang buong lab na ito kaya gusto nila ni Sakamoto na umalis na si Kashima dito kasama ang buong crew niya. Ayon kay Kashima ay para sa mas malaking bagay ang ginagawa nila dito at ang pag-takeover nila sa lab ay magsisilbi para ma-enlighten ang future ng mundo ng mga assassins. Sinabi naman ni Sakamoto na hindi niya naiintindihan ang meaning ni Kashima pero alam niya na kapag wala siyang pakialam sa mga tao sa kanyang paligid ay wala siyang makakamit sa buhay. Muling nilabas ni Kashima ang barrel ng baril mula sa bibig niya at ininsulto niya ang talino ni Sakamoto at sinabing malamang ay napatay na ng mga tao ni Kashima ang mga kaibigan ni Sakamoto. Sinabi ni Sakamoto sa kanya na hindi naman siya nag-aalala. Habang mabilis at biglaan niyang sinunggaban ang barrel sa bibig ni Kashima na kakasimula mag-charge. Pinasok ito ni Sakamoto paloob ng bibig niya at sumabog ito sa loob ng bibig niya na naglabas ng explosion sa mata, tenga, at bibig. Sinabi ni Sakamoto na mas malakas pa ang mga staff members niya kesa sa iniisip ni Kashima. Sabay nagalit naman si Kashima na may lumalabas pang usok sa bibig at sinabing ayaw niya sa mga taong sumasagot pabalik ng pabalang. At ang galit niya dito ay halos kapantay ng galit niya sa Pasko. At bigla namang sumagot uli ng pabalang si Sakamoto kay Kashima at sinabing ayaw naman niya sa mga tulad niya na masyadong maraming sinasabi. Meanwhile sa laban ni Shin ay makikita natin siyang tumalsik papunta sa railings.
Nagsalita naman si Shiba habang siya ay invisible at sinabing nakakairita talaga ang clairvoyance ni Shin na nagagamit niya palagi para makailag sa huling segundo. Sinabi naman ni Shin na mas nakakairita pa rin kalaban si Shiba dahil sa pagiging invisible niya. Tapos ay bigla na namang na-sense ni Shin si Shiba na nasa kanan niya banda. Sinabi ni Shiba na malapit nang matapos ang oras niya sa trabaho kaya oras na para tapusin ang laban, at hinanda na niya ang kanyang invisible knife. Ginamit uli ni Shin ang kanyang clairvoyance para makapaghanda sa pagsugod sa kanya ni Shiba. Pero mukhang na-late na sa pag-ilag si Shin this time at nagawa siyang maseksak ni Shiba sa lower chest area. Namutla sa sakit ang mga mata ni Shin sabay hinawakan niya ang damit ni Shiba matapos niyang hawakan ang sarili niyang sugat, at pagbagsak niya sa sahig ay nakapag-iwan siya ng marka ng dugo sa makikitang lumulutang sa damit ni Shiba. Nag-comment si Shiba dito at sinabing kadiri ang dugo na pinyunas ni Shin sa kanya. Tapos ay bigla na lang sinabi ni Shin na sigurado na siya ngayon na hindi siya magmi-miss. Nagtaka naman si Shiba at tinanong kung ano ang tinutukoy ni Shin na ngayon ay nakangiti na with confidence. Tapos ay bigla na lang may 2 bullets na nag-ricochet sa sahig papunta sa balikat at torso ni Shiba na sobra niyang ikinagulat. Apparently ay nanggaling ito sa sniper rifle ni Heisuke na natutuwang makakita ng isang invisible na tao. Habang nakadapa ng sugatan ay sinabihan ni Shin si Heisuke ng "nice timing". Poker face pa rin si Shiba kahit na mas naiirita na siya ngayon dahil may sniper na biglang dumating. Nung marinig naman ni Heisuke ang puri na sinabi sa kanya ni Shin ay sa sobrang tuwa niya ay kung ano-anong mga bagay na ang tumakbo sa utak niya na hindi na maintindihan ni Shin. Biglang sinabi ni Heisuke kay Shin na dumating sila ni Pisuke para iligtas siya at tinanong rin niya kung anong ginagawa ni Shin. Pero inisip lang ni Shin na isa nga talaga siyang moron. Nakatakbo na si Shiba para makatago sa line of sight ni Heisuke. Sinabi niya na isang weirdo na sniper si Heisuke dahil ang ingay niya at nagsa-stand out siya at hindi normal yun sa isang sniper kaya madali lang niya itong matataguan. Pero, kitang-kita pa rin ni Heisuke si Shiba at meron pa rin siyang clear shot sa kanya kahit na nakatago pa siya. Pagtira ni Heisuke ay pinaricochet niya ang bala niya sa railings at sa sahig para mag-shift ang trajectory sakto papunta kay Shiba, kasi nagmintis ito ng kaunti at nadaplisan lang ang balikat ni Shiba, na nagtataka kung paano pa rin siya nagawang matamaan. Habang nagre-reload ng bala si Heisuke ay pinuri ni Shin ang galing ng ricochet shots niya. At sinabi naman ni Heisuke na kahit nagtatago ang target niya ay para pa rin siyang nakatayo lang sa harapan niya. Ngayon ay inactivate na uli ni Shiba ang invisibility skill niya at nairita naman si Shin dito habang gumagapang sa sahig. Nanatiling confident si Heisuke dahil kaya pa rin naman daw niyang marinig ang location ni Shiba. Kaya, tumira na siya ng multiple shots na nakapag-ricochet din sa dingding at nagagawa pa rin itong lumipad papunta kung nasaan si Shiba. Pero tinatakbuhan niya ito ng mabilis para mailagan. Nagdulot ng makapal na usok ang mga bala kaya muling nawala sa sights ni Shin si Shiba. Tapos ay bigla itong lumitaw sa mas mataas na platform na kinaroroonan ni Heisuke, at bigla siyang may hinagis na bagay papunta kay Heisuke. Napatingin sa taas si Heisuke nung marinig niya si Shiba doon pero huli na para makailag pa siya sa matalim na kapirasong materyales na hinagis ni Shiba at ikinagulat ni Heisuke nung tinamaan siya nito sa balikat. Sa lakas ng impact ay pinatumba siya nito at nagawa pa nga nitong ma-pierce at ma-stuck sa concrete wall. At makikitang meron ding invisibility properties ang hinagis ni Shiba. Nagulat si Shin nang mapansin na isa pala itong invisible na lead pipe. Nilapitan na ni Shiba ang nakahigang si Heisuke at sinabing wala talaga siyang supernatural powers, kundi ang meron siya ay ang suot niyang suit na kayang gawing invisible ang kahit anong bagay. Tinapakan ni Shiba ang kamay ni Heisuke na may hawak na sniper rifle at napairi ito ng tahimik. Tapos ay nagulat si Shiba nang nagawa pa rin ni Heisuke na magpaputok ng isang bala mula dito. Biglaan na lang may malakas na bala na tumama sa kanang balikat ni Shiba ng direct at critical hit na nagawang putulin ang buong kanang braso niya. Nakabangon agad si Heisuke ng paluhod at binalaan si Shiba na sumuko na dahil pag hindi ay ang ulo na niya ang susunod na mapuputol. Napangiti lamang ng onti si Shiba dito at bigla namang napasigaw bigla si Shin at sinabihan si Heisuke na tumakbo. Tapos ay biglang nagsabi si Shiba na biro lang daw ang sinabi niya dahil muling nag-appear ang kanyang kanang kamay na may hawak na kutsilyo. Ginawa lang pala niyang invisible ito kanina.
Sinaksak niya agad si Heisuke ng malakas direkta sa tiyan at nagulat siya dahil sobrang sakit ng tama sa kanya nito at isang kamay pa lang ang gamit niya. Nawala ng malay si Heisuke dahil dito at napatanong naman si Shiba kung bakit willing siyang magpakahirap ng sobra para lang sa isang kaibigan. Hindi ba dapat ang mga kaibigan ay masayang makasama? Kaya pag paghihirap lang ang nakakamit mo sa kanila ay dapat putulin mo na sila sa buhay mo. Nag-isip ng masinsinan si Shin kung ano kaya ang pwede niyang magawang solusyon laban sa invisibility ni Shiba. Habang invisible at naglalakad palayo, sinabi naman ni Shiba sa kanila na bilang mga third-rate assassins ay umuwi na lang sila. Tapos ay biglang nakapagsalita pa rin si Heisuke. Sinabi niyang ang mga kaibigan niya ay tinawag na top-notch ang kanyang sniping skills. Kaya, hindi siya papayag na kainin nila ang mga salita nila. Nairita lang lalo si Shiba at sinabing mamatay na lang siya. Tapos ay bigla na lang sinigaw ni Heisuke ng malakas ang pangalan ni Shin at nagtinginan silang dalawa. Nakalipad ng mabilis si Heisuke sa itaas ni Heisuke para makapagbitaw ng isang bala na sumaktong nahulog papasok sa bolt ng sniper rifle na hawak ni Heisuke. Na-caught off guard dito ang invisible na si Shiba at napaputok rin agad ni Heisuke ang kanyang sniper rifle. Nag-ricochet ang bullet sa dingding at sa sahig bago ito pumunta sa direksyon ni Shiba, pero nagmintis ito at dumiretso pataas sa kisame. Blanka lang ang mukha ni Heisuke at sinaban na lang siya ni Shiba na sayang dahil hindi niya siya nataman, pero good try pa rin daw ito dahil madilim naman ang lugar nila. Pero biglang nagbip ang smoke detector na tinamaan pala ng bala na yun sa kisame, at nagsimula ng magsibukasan ang lahat ng emergency showers sa buong area. Nabasa na silang lahat at nagtataka si Shiba kung para saan ang ginawa nilang yon, sabay binili na ni Heisuke pabalik kay Shin ang laban nila against Shiba. Sinugod na agad ni Shin si Shiba na madali na niyang nakikita dahil ngayon ay nawalan na ng silbi ang kanyang invisibility gawa ng hugis ng tubig na nabubuo sa katawan niya. Dahil dito ay nagawa ni Shin na mabinigyan ng isang malakas na head scissors takedown si Shiba. Masyado nang masakit ang katawan ni Shiba kaya hindi na siya makagalaw at nanatili na lang siyang nakadapa sa sahig dahil sa pagod. Sa wakas ay natalo na rin siya. Masaya naman si Heisuke dahil gumana ang plano niya na nirelay niya kay Shin gamit ang kanyang isip. Tapos ay bigla namang nagreklamo si Shin sa kanya dahil sobrang hirap daw ma-figure out ng mga nonsense na thoughts niya. Hindi naman makapaniwala si Heisuke sa sinabi ni Shin. Tapos ay bigla na lang may malakas na pagsabog na naganap sa likod nila na nagawang wasakin ang buong dingding pati mga railings na nagsitalsikan pa. Sobrang nagulat ang tatlo dito. Sobra silang natakot dito na napadikit pa si Heisuke kay Heisuke para humingi ng hug. Pumunta naman tayo sa B5 Underground Freight Passageway kung nasaan sina Sakamoto at Kishima. Inexplain ni Kishima kay Sakamoto na sa oras na may members ng The Order na makahanap ng lugar nila dito ay mayroon siyang nakahandang mga bomba na papasabugin ang buong lab kasama ang lahat ng mga ebidensya. Makikita natin na nagsimula ng mags ihulog ang mga rubble at bato-bato. Nanghihinayang si Kishima dahil masasayang lang ang lahat ng kanilang mga research pero wala naman na siyang magagawa pa tungkol dito. Sinabi na lang niya kay Sakamoto na meron na lang silang 20 minutes bago gumuho ang buong lugar kasama ang mga kaibigan ni Sakamoto. Pero habang nagkakrak ng knuckles ay sinabi lang ni Sakamoto kay Kishima na marami na para sa kanya kahit pa 5 minutes lang. Sa isang iglap, biglang naglaho sa harapan ni Sakamoto si Kishima, at tinarget nun yung mukha niya gamit ang isang thrust, pero madali niya iyong nailagan. Nagkomento si Kishima na mukhang hindi mabilis ang katawan ni Sakamoto, at tinanong niya yon kung ano yung tingin nun sa katawan niya at hindi daw ba ay fabulous yon. Pinaliwanag niya na ginamit niya yung scientific technology ng lab para i-weaponize yung 70% ng katawan niya, kaya basically daw ay isa lang daw baboy na nakahain si Sakamoto. Sinabi naman ni Sakamoto na meron din siyang mga armas, kaya nakuha niya yung atensyon ni Kishima, at napaisip yun at tinetesting lang daw yata siya nun kanina. May inabot si Sakamoto sa bulsa ng apron niya, ay inilabas niya ang sticker, flyer na may coupon, at isang mechanical pencil. Agad na umatake si Kishima gamit ang kanyang gun hand habang nagkokomento na nakakatuwa naman yung mga inilabas ni Sakamoto. Nilapitan niya yon at hamandang gamitin ang kanyang blades hands habang sinasabi niya walang magagawa yung mga bagay na yon. Pinindot-pindot ni Sakamoto yung mechanical pencil, at nung humaba na yung lead, ay agad niya yung pinutol gamit daliri,
at napunta yun sa mata ni Kishima. Dahil dun ay napapikit si Kishima at nagdugo ang kanyang kaliwang mata, pero nung sinasabi niya palang na sapat pair naman ang isang mata, ay biglang nag-blackout din yung kanang mata niya. Lumalabas na gamit ang sticker, hinaranggan din yun ni Sakamoto, at agad yung pumunta sa likuran ni Kishima, at sinapak ito ng malakas, na nagpatalsik dito sa pader. Habang hawak-hawak ang parang isang belt, pinaliwanag ni Sakamoto na ang pagdepende sa mga armas ay isang sign ng pagiging isang third-rate assassin. Natawa si Kishima dun, at pagkabangon nito ay agad niyang ibinalik yung buto niya sa normal, at rumbat ito na kung gayon ay kung hindi kayang mapaalis ni Sakamoto ang isang third-rate assassin sa lab, ay ibig sabihin daw ba noon ay isa siyang fifth-rate assassin. Napakamot sa pisngin si Sakamoto at napatanong kung immortal ba itong si Kishima, at magandang tanong naman do yun ika ni Kishima, at maski daw siya ay hindi alam kung ano ba ang kakailanganin para mapatay siya. Bigla naman tayong nagkaroon ng flashback niya, at mukhang kausap niya si X habang may mga nakalandusay na katawan sa lapag, at sa mga panahong ito, sinasabi nun sa kanya na ang paghahangat ng exalted justice ay nangangailangan ng necessary evils. Naiintindihan daw ba yun ni Kishima ika ni X, at sa madaling salita daw ay merong mga tao sa mundong iyon na kinakailangang mamatay. Kumontra naman si Kishima at pinaliwanag na ipinagbabawal ng batas ang pagpatay, at sa paaralan daw ay sinasabi na ang lahat ng buhay ay equally sacred, at lahat daw ng tao ay kinamumuhian siya. Pinatahimik naman siya ni X, at gamit ang dugo sa kamay noon ay ginuhitan noon yung bibig niya ng letrang X. Hindi daw ba ay kasama siya nito ika ni X, at tinatanggap daw siya noon ng buong buo. Dahil doon ay kinilig si Kishima, at bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan pinapaliwanag niya na vinalidate noon ang lahat tungkol sa kanya, kaya wala daw bagay na hindi niya gagawin para doon. Habang nagsasalita ay biglang may dumaan na tren sa likuran ni Sakamoto, kaya sabay silang napatalon sa ere. Nakakuha ng chance si Kishima na gamitin ang kanyang wire, at iginapos niya si Sakamoto gamit ang mga yon. Sumakay siya sa tren, at kinaladkad si Sakamoto sa train tracks habang sinasabi na isa lang din itong hypocrite na walang kayang gawin ng mag-isa. Ngulat si Kishima nang tignan niya maigi si Sakamoto, at lumalabas na nakasay na ito sa isang plank ng kahoy, at ginamit niya yun na parang surfboard habang kinakaladkad, kaya napakomento dun si Kishima na nakakatuwa itong Sakamoto, pero hanggang kailan daw kaya ito tatagal? Pinaghihiwa ni Sakamoto yung mga nakatali sa katawan niya gamit yung flyer na hawak niya kanina, kaya nagulat dun si Kishima. Hinila ni Sakamoto yung tali ni Kishima habang sinasabi na ang daldal nito, at binalibag niya yun sa may pader. Bigla tayong napunta sa isang umaandar na tren, at ina-announce ng konduktor na ang susunod na stop ay Okatabi, at babukas daw ang pinto sa right-hand side. Napapaisip yung condo coder doon na araw-araw na lang ay pare-pareho lang yung boring routine niya, at sana daw ay may mangyari namang interesting. Habang nag-o-operate ay bigla niyang napansin yung pader sa kanan niya na nawawarak, at di nagtagal ay lumabas doon sina Sakamoto at Kishima. Napatulala yung konduktor doon at nagkatitigan sila ni Kishima, at di nagtagal ay nabangga sila ng tren kaya nabasag yung harapan noon. Dahil sa bilis ng tren ay tumalbog-talbog sila dun, na nagpatakot sa mga tao. Nagawang mapigilan ni Kishima yung pagtalsik niya, at kita natin dito na tagpi-tagpi na yung katawan niya. Napaisip si Kishima dun na konektado pala yung lugar kanina sa subway line, at nag-alala naman sa kanya yung mga taong nakakita sa kanya. Biglang kinuha ni Kishima yung tubig ng isang umiinom dun, at agad yung ininom, pero lumalabas lang yung tubig na iniinom niya sa butas niyang tiyan. Matapos uminom ay napakomento siya na ang husay ni Sakamoto, at yun daw pala ang dahilan kung bakit gusto yun ng master niya. Matalino daw nung ginagamit yung kapaligiran niya at kahit anong nasa kamay niya kapag lumalaban, at kahit ang presence lang daw noon ay isa ng makapangyarihan na armas, kaya napatagtanto niya na isa talagang ultimate assassin si Sakamoto. Habang iniisip kung saan kaya yun nagtatago, ay lumalabas na nasa tabi niya lang yun. At dahil pamayat si Sakamoto ay hindi niya yun namukan. Di nagtagal, malakas siyang sinipa nun sa mukha, na nagpabaon sa mukha niya sa pader ng tren. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Kishima, habang nagkokomento si Sakamoto na kung immortal talaga siya ay hindi na nito kinakailangang mag-alala na mapapatay niya siya.
Sa sumunod na eksena, bumalik tayo in a point in time kung saan 17 years old pa lang si Kishima, at may pinatay itong mga tao dahil pinagtitripan ng mga ito ang isang pusa. Maraming nakakita sa kanya, at napatanong ang mga ito kung bakit niya naman yun gagawin ng dahil lang dun. Sa isip ni Kishima sa mga panahong ito ay ineliminate niya na nga ang mga masasamang tao, kaya ano pa daw ang problema dun? Takot na takot yung mga tao sa kanya at samobra na daw siya dun. Sinabi ni Kishima dito na lagi niya naman daw ginagawa ang tama, pero wala daw kahit sino ang nakakaintindi sa kanya. Biglang dumating doon ang isang lalaki, at sinabihan siya nito na isa siyang mabuting tao. Kakaunti lang daw ang tao na willing dumihan ang kanilang sariling mga kamay para gumawa ng mabuti ika ng lalaki, at inaya siya na nakalabanin ang kasamaan ng magkasama. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nagagawa paring makatayo ni Kishima at sinabi nito na sa ngalan ng Sublime Justice, ay gusto niyang matulungang magawa yung pangarap ng master niya, at ibig sabihin daw noon ay pagpatay sa kahit sinong harang sa daraanan niya. Bigla namang may pumasok na matanda galing sa Nippori Station, kaya napalingon dun si Sakamoto. Biglang napunta si Sakamoto sa harapan niya, at sinabi na nasa priority seating sila, kaya tumabi daw siya dun. Itinulak ni Sakamoto si Kishima ng malakas, para may madaraanan yung matanda, at nagpasalamat yun kay Sakamoto. Habang uugod-ugod na si Kishima ay hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang makipagsabayan. Pumunta sila sa kalagitnaan ng katawan ng tren, at kita ang kaba sa mukha ni Kishima habang kaharap niya si Sakamoto. Habang umaandar sila at ina-announce ng konduktor na ang susunod na stop ay Okatabi, ay pinagbubugbog na ni Sakamoto si Kishima sa gilid. Di nagtagal ay nasira yung pintuan, at napunta sila sa kabilang katawan ng tren, at napapakomento si Kishima sa isip niya na mas matigas pa yung katawan nito ni Sakamoto sa bakal. Hindi siya makapaniwala na binabodybag siya nito dahil scientifically modified daw yung katawan niya, at isang ordinaryong katawan lang meron si Sakamoto. Habang tumatalsik ay nagpadala si Kishima ng atake galing sa kanyang gun hand, pero madali lang yung na-deflect ni Sakamoto gamit ang isang mahabang railing, at matapos yun ay nagpadala ng sandamakmak na staff thrust si Sakamoto sa kanya. Nabwisit na dun si Kishima, at biglang may lumabas na weapon galing sa kanyang abdomen at agad yung nag-charge ng atake, na nagpagulat kay Sakamoto. Nagsanhi yun ng malakas na pagsabog, kaya naisip niyang natalo na niya si Sakamoto. Napatalsik si Sakamoto sa labas ng tren, at sumakto ito na merong isa pang tren na papunta sa kabilang direksyon, kaya nabangga siya noon. Lumalabas na okay lang si Sakamoto at mabilis itong tumakbo papunta sa dulo ng napasukan niyang tren, at pagkarating niya sa dulo ay tumalon siya papalabas para makabalik sa pinanggalingan niyang tren. Napaupo na lang sa pagod si Kishima, at siguradong pupurihin daw siya ng master niya. Nang iniisip niya palang nalilinisin niya muna yung sarili niya bago niya yun kitain, ay biglang bumukas yung pinto sa gilid niya at lumabas dun si Sakamoto. Windang na windang si Kishima dun, at dahil sa takot ay binato niya kay Sakamoto yung mga katabi niyang matanda, at sinabi na lumayo daw si Sakamoto sa kanya. Madali namang masalo ni Sakamoto yung mga binato sa kanya, at biglang sumigaw si Kishima na bakit hindi siya mamatay metay, at isa lang naman daw stupid ship si Sakamoto na walang pangarap at ideals. Ang mga taong kailangan daw ng mundo ay mga kagaya nila, kaya bakit wala daw nakakaintindi dun? Sumagot naman si Sakamoto na hindi niya talaga maintindihan kung ano yung pinagsasabi niya, pero hindi niya daw gugustuhin lumapit sa kanyang pamilya ang katulad ni Kishima. Hamandang sumuntok ng malakas si Sakamoto, at pagkarating nila sa sumunod na station ay napatalsik si Kishima papalabas ng tren. Agad na nag-follow up si Sakamoto ng malakas na sipa, na lalong nagpatalsik kay Kishima. Tumama si Kishima sa access gate at tuluyan ang nawalan ng malay. Binuksan ni Sakamoto yung access gate gamit ang kanyang beep card, at hinila si Kishima papalabas ng station habang tinatawagan si Shin para sabihin na okay lang siya at naasikaso na niya yung boss. Meanwhile, ilang minuto na rin ang nakalipas at mas malala na ngayon ang kondisyon ng lab na patuloy na gumuguho, kaya makikitang nagpapanik na ang lahat ng personnel sa floor B2. Ngayon ay imbes na mga lab goons ay mga falling rubble naman ang sinisipa ni Lu para maprotektahan sina Tanaka at Asakura na kasama niya sa prison break. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang nagsimulang gumuho ang buong lugar.
Pero sinabi ni Asakura na mukhang hindi naman ito isang natural disaster, at si Tanaka naman ay sumigaw lang ng ayaw niyang mamatay. Sinabi ni Lu na kailangan na nilang makahanap ng malalabasan. Tapos ay biglang may isang malaking rubble na biglang nahulog mula sa itaas niya at late na niya itong napansin. Mabuti na lang ay naabutan siya ni Shin at nagawa ni Shin na bitbitin siya ng mabilis palayo sa path ng malaking rubble. Nagulat si Lu sa pagligtas ni Shin sa buhay niya at tinanong naman siya ni Shin kung kaya ba niyang makatayo. Matapos ay agad naging speechless ang dalawa sa isa't isa na nagkahiyaan bigla dahil kakagaling lang nila sa malalang away, habang si Heisuke naman sa likod nila ay napatanong kung anong meron sa kanilang dalawa. Sinabi na lang ni Shin nang nakatalikod kay Lu na kailangan na nilang magmadali sa exit. Tapos ay bigla na lang sumangot ng sipon si Lu, at yun pala ay dahil nag-ugly cry na siya kay Shin habang nagsusorry sa mga nasabi niya kanina kay Shin at dahil kasalanan raw niya ang lahat. Hindi raw dapat niya sinuot ang apron ni Shin. Nandiri naman si Shin at tinulak papalayo si Lu dahil napupunta na sa damit ni Shin ang sipon galing sa ilong ni Lu. Sinabi naman ni Shin na nilet go na niya yon. At nag-sorry rin si Shin dahil meron din siyang mga sinabi kay Lu na hindi niya dapat sinabi. Bigla namang nagsalita si Heisuke na sinabing nakaramdam rin siya ng relief kahit na hindi niya alam ang nangyayari. Sumang-ayon naman sa kanya si Pisuke. Habang gumuguho pa rin ang buong lugar, biglang nagulat si Asakura na makita ulit si Shin na matagal na niyang hindi nakikita. Nagkahiyaan pa ang dalawa sa kanilang reunion at halos wala silang masabi sa isa't isa. Kinalabit ni Lu si Asakura at tinanong kung hindi ba siya mag-a-apologize kay Shin. Sinabi naman ni Asakura na hindi lang niya alam kung saan magsisimula. Bigla namang naputol ang kanilang usapan dahil nag-vibrate ang phone ni Shin. Pagsagot ni Shin ng tawag ay si Sakamoto ang nakausap niya at sinabi sa kanya nito na pag nahanap na niya si Lu ay agad na silang lumabas dahil magkukulaps na ang buong lab sa loob ng 15 minutes. Hindi makapaniwala si Shin sa warning na natanggap niya kay Sakamoto at nag-alala naman si Heisuke para sa iba pang mga tao na nasa loob rin ng lab. Agad na hiniram ni Shin ang blueprint ng lab mula kay Asakura para makita nila kung saan ang ligtas at mabilis na ruta pa exit na pwede nilang tahakin. Pero sinabi ni Lu na wala na silang oras para dito. Kaya nahihirapan ng mag-isip at magdesisyon si Shin sa sobrang stress. Nakapag-focus pa rin si Shin sa gitna ng kaguluhan at nagsimulang basahin ang mga isip ng iba't ibang tao na nasa loob pa ng lab. Matapos nito ay sinabi niya kay Lu at Heisuke na may mga naririnig pa siyang mga boses sa mismong floor nila kaya nag-split muna sila sa dalawang teams. Habang si Heisuke at Lu ang magkasama sa pag-rescue ng mga tao sa kanilang floor, si Asakura naman ang kasama ni Shin sa pag-rescue ng mga tao sa lower level. Pero bago sila makalayo ay hindi na matiis ni Asakura na manahimik at sinabi na niya kay Shin na nakikita niya na natutunan na ni Shin gamitin ng maayos ang kanyang powers. Habang tumatakbo sila ay tinanong ni Shin si Asakura kung nakikita na ba niya kung gaano ka-useful ng outcome ng kanyang research. Naalala ni Asakura ang itsura ni Shin nung bata pa lang siya under his care at na-realize niya na totoo nga na mabuti ang kinalabasan ng kanyang research, at kitang-kita niya ito kay grown-up Shin. Meanwhile sa lowest basement floor kung nasaan ang classified information vault, makikita natin si Osargi na nandidilim ang paningin habang may malaking rubble na malapit ng mahulog sa kanya. Pero hinampas lang niya ang rubble na yun gamit ang kaliwang kamay na parang wala lang, habang si Shishiba naman ay kalmado lang na nakaupo sa harap ng isang monitor sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Tinanong ni Osargi si Shishiba kung hindi pa ba siya tapos sa ginagawa niya dahil pagod na raw siya sa kakaslice ng mga nahuhulog na rubble. Sinabi naman ni Shishiba na umaasa pa rin siya kay Osargi, pero ilang sandali lang ay nakita na rin ni Shishiba ang hinahanap niya. Nalaman ni Shishiba na sinungaling talaga si Kishima dahil nahuli niya siya sa isang CCTV footage sa lab na kausap ang kanyang tinatawag na Master. Kaya hindi talaga independent si Kishima sa mga ginagawa niya sa lab dahil ang master niya na si X, also known as Slur, ay ang tunay na nagpupal ng strings. At successful na ngayon si Shishiba sa paghahanap niya kung sino ba ang tunay nilang kalaban. At itong si Slur ay nakatingin ng mga mata directly sa CCTV na parang tumatagos sa viewer. Alam na ngayon ni Osargi ang itsura ng tunay na kalaban ng JAA na si Slur. At alam niyang malakas ito,
Kaya hinawakan niya ang isang mabigat na bagay at nilabas niya ang lahat ng tinatago niyang galit sa paghagis nito sa monitor kung saan nakadisplay ang mukha ni Slur na nakatingin sa kanila. Sinabi naman ni Shiba na hindi na importante yun dahil kahit isang beses ay hindi pa sila nakikipagsapalaran sa The Order. At sinabi naman ni Osargi na patay na silang lahat. Meanwhile, habang tumatakbo sina Asakura at Shin ay tinanong ni Asakura kung ilang tao ba ang maliligtas nila dito sa floor na ito. Sinabi naman ni Shin na meron siyang naririnig na boses ng dalawang na stranded. Paglapit nila sa isang tao na nakaupo lang sa may isang rubble ay inakala ni Shin nung una na isa itong stranded person. Pero bigla na lang siyang sobrang naratol na para bang may humigop sa kanyang kaluluwa. Paglapit nila, ang tao pala na ito ay ang mismong number 1 enemy ng The Order na si Slur. Nanigas sa takot si Asakura at si Shin, pero si Shin ay meron pang naramdaman na mas nakakatakot na imagery sa kanyang utak mula sa nabasa niya sa isip at mismong presensya ni Slur. Pinawisan ng matindi si Shin dahil sa sobrang tinding bloodthirst na nararamdaman niya mula kay Slur. Matapos ay bigla na lang nasa likod na pala nila si Slur at ikinagulat ni Shin ng sobra nang marinig sa kanya na alam niya ang pangalan niya. At naging speechless lang si Shin nung nagbili ng pagbati si Slur sa kanya para kay Sakamoto. Pagtingin ni Shin sa likod niya ay nagulat siya na wala na yung taong kumakausap sa kanya. Tapos ay sinabihan siya ni Asakura na kailangan na nilang magmadali. Matapos ng ilang minuto ay makikita natin sa labas ng Okatabi Museum Hall B na nakalabas na ang ilan sa mga tao na nanggaling sa loob ng lab at ligtas na sila ngayon. Nauna nang nakalabas sina Heisoke at Lo na kasama na ngayon si Sakamoto, at ngayon ay nag-reunite na silang lahat kasama si Shin at Asakura nakakalabas lang. Tinanong naman ni Lo si Shin kung bakit sobrang putla ng mukha niya, pero wala lang daw yun sabi ni Shin. Matapos ay biglang dinumog si Shin at si Asakura ng lahat ng mga scientists na galing sa lab at alalang-alala sila para sa kanila kung ayos lang ba sila at hindi ba sila nakatamo ng kahit anong injury. Sinabi ni Shin na okay lang siya at tinanong naman niya sila kung okay lang ba sila, lalo na't nawasak na ang kanilang buong lab. Pero sinabi nila na wag nang mag-alala si Shin sa kanila. At sinabi naman ni Tada na nakasave naman lahat ng research nila sa utak niya. Na-relieve naman si Shin dito. Tapos ay biglang nabasa ni Shin ang mga isip ng lahat ng mga scientists na dati rin niyang kasama palagi nung bata pa siya. Pero ang dating mga masasakit na salita ay napalitan na ng mga heartwarming na salita at pasasalamat. Kaya nag-blush si Shin at nagkunwari pang naiirita dahil daw nababasa niya ang mga isip nilang lahat. In-approach ni Asakura si Sakamoto at sinabing masaya siyang makita si Shin na masigla. Kaya humingi siya ng favor sa buong grupo ni Sakamoto at binili niya si Shin sa kanila. Masaya namang pumayag at sumang-ayon sina Sakamoto, Lu, Heisoke, at Pisoke. Later that night sa dinner time, tinanong ni Aoi silang lahat kung bakit ang gasgasan nilang lahat tingnan. In-explain ni Shin na sobrang dami raw nilang ginawa kanina sa museum, at sinabi naman ni Aoi kay Shin na siguraduhin niya na ilagay lahat ng labahan nila sa hamper. Si Lu naman ay nakatulog na nang nakaupo sa dinner table. Samantalang si Hana ay masayang nagkukwento sa daddy niya tungkol sa Parents' Day sa school. At masaya naman si Heisoke para kay Hana dahil kaninang hapon ay iniiyakan niya ito dahil hindi niya magawang ikwento sa daddy niya. Bigla namang kinuha ni Shin ang fried shrimp tempura ni Lu dahil tinutulugan lang naman daw niya ito. Nagalit naman si Lu dahil sinisave lang daw niya iyon at kakainin pa niya. Dahil nailan naman ni Shin na isang shrimp lang naman yon. Kaya bilang ganti ay inagaw naman ni Lu ang Konnayako Chikuwa jelly ni Shin. Habang si Pisoke naman ay masaya at tahimik lang na kumakain ng bird seeds. Naiirita na si Sakamoto dahil hindi pa rin tumitigil mag-away si Shin at Lu sa kanilang dinner table kaya sa isip niya ay pinag-untog niya ang dalawa ng sobrang lakas na napasok pa sila ng dugo. Nagulat at nagalit naman dito si Shin dahil nabasa niya ang isip ni Sakamoto. Pero sinabi sa kanya ni Sakamoto sa isip na ginawa niya yon dahil hindi pa rin siya natututo. Habang si Lu naman ay nagtataka lang at hindi maintindihan ang usapan nila. Tapos ay pinaalala naman ni Shin kay Sakamoto na siya lang ang nakakarinig ng isip niya, kaya makikitang sobrang clueless pa rin ni Lu.